The Boss Husband. Credit to the author. 609 hanggang 15. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Dahil si Teresa ay aalis na papuntang Central City, hindi na siya gustong guluhin pa ni Justin. Nanalangin siya sa kanila ng ligtas na paglalakbay at tinapos ang tawag sa telepono. Bahagyang gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos ng pakikipag-usap kay Teresa. Tiningnan niya ang oras ng mapagtantong 12:00 na ng tanghali. Nang maalala ang planong ginawa niya upang bisitahin ang bagong lugar ni Melinda, dinial niya ang numero nito. Si Melinda ay nasa kanyang opisina, pinag-aaralan ang ilang mga dokumento ng isang bagong tatag na proyekto. Siya ay naging abala pagkatapos bumalik mula sa Europa. Napataas niya ang antas ng pagpapalawak para sa kanyang kumpanya. Habang tumataas ang yaman ng Yellow International, ang bawat opisyal mula sa Departamento ng Relasyon sa Publiko ay halos walang oras na huminga dahil abala sila sa pagtakbo sa pagtiyak na hindi babagsak ang kumpanya sa biglaang pagtaas ng daloy ng trabaho. Sa pagsagot sa tawag ni Justin, tinanggal ni Melinda ang kanyang black-framed na salamin sa tungki ng kanyang ilong. Hinayaan ang sarili ng isang malawak na ngiti, halos alam niya ang dahilan sa likod ng tawag na ito sa telepono. Sa wakas, libre ka na. Tanong ni Melinda. Nagulat si Justin kung gaano niya kadaling nabasa ang kanyang isip. Tumawa siya ng mapait at sinabing, anong oras ang alis mo? Susunduan kita. May kotse ako, sabi ni Melinda. Anyway, parte ka rin ng Yellow, dapat alam mo ang oras ng trabaho. Hinawakan ni Justin ang kanyang ilong at sumagot, hindi mo kailangang maging masyadong brutal sa isang taong napakalapit. Nagiging considerate lang ako, di ba? How fake? Gusto mo lang malaman kung laktawan ko ang trabaho, nakangiting sabi ni Melinda. Nadama ni Justin na mali. Hindi niya ginustong lumaktaw ito sa trabaho. Ngunit pagkatapos itong pag-isipang muli, napagtanto niyang si Melinda ay nagbibigay sa kanya ng hindi gaanong banayad na pahiwatig. Pagkatapos ay nagpasya siyang makipaglaro, na nagsasabing, kaya napansin mo. Well, dahil alam mo na, susunduan kita mula sa trabaho at sabay tayong aalis. Nakakailang sumakay sa magkahiwalay na sasakyan. Ngayon nagsasalita ka na, sabi ni Melinda bago ibinaba ang tawag sa kanya. Siya ay nasa buong kumpanya nitong mga nakaraang araw. Nang magkaroon ng pagkakataon na makita si Justin, naisip niyang magandang ideya na magpahinga ng kaunti. Makalipas ang kalahating oras, nagmaneho si Justin labas ng parking lot sa Yellow kasama si Melinda sa passenger seat. Nakikinig sila sa isang album ni Adele, ang mismong binili ni Roslyn kahapon. Dahil dito ay nagtanong si Melinda sa isang curious na boses, hindi ko masasabing nagustuhan mo ang mga kanta ni Adele. At dito ko naisip na ang isang taong walang puso tulad mo ay hindi makaka-appreciate ng magandang musika. Anong ibig mong sabihin na walang puso? Itinikom ni Justin ang kanyang mga labi, hindi nasisiyahan. May literal na 100 iba pang mga paraan upang ilarawan ako. Casanova, o ibang salita na tulad niyan ay mas maganda ang tunog. Anyway, ang CD ay hindi akin. Kung gayon, kanino ito? Pagtataka ni Melinda. Saglit na nag-isip si Justin at sinabing, kay Roslyn ito. Nakikinig siya kahapon sa kotse ko. Alam ni Melinda kung sino si Roslyn. Dahil kay Oliver Brown, alam niyang may kalaguyo si Justin, ang presidente ng Red Thorns Society, si Roslyn Sito. Ngayong binanggit ni Justin si Roslyn, tumango lang si Melinda at nagpatuloy, siya. Gusto ko siyang makilala sa hinaharap kung maaari. Natawa si Justin sa kanyang ulo. Pareho kayong galing sa underworld. Ilang oras na silang naglalakbay nang biglang tanungin ni Justin si Melinda, hindi mo pa rin sinasabi sa akin kung saan ka nakatira. Nag-isip siya sandali. Huwag na tayong bumalik. Dapat mag-grocery ako ng kaunting mga sangkap. Ipaghahanda kita ng hapunan ngayong gabi. Maayos ito ni Justin. Pagkatapos ng lahat, ang tanging babae sa kanyang tabi na marunong magluto ay si Talia at Marian lamang.
Kaya't nang iminungkahi ni Melinda na ipaghanda niya siya ng lutong bahay na pagkain, mas gusto niyang sumunod. Pagdating sa palengke, sina Justin at Melinda ay parang isang pares ng kabataang mag-asawa na kagagaling lang sa trabaho. Si Melinda ay kapareho ng anumang normal na babae. Bago ang kanyang ama ay dumating sa larawan, siya ay nabubuhay sa buhay ng isang ordinaryong batang babae sa lungsod. Habang naglalakad sila sa kalye, nakikipagtawaran si Melinda sa lahat ng bagay na interesado siyang bilhin. Makikipagtalo siya sa matandang nagbebenta at nagbabanta na aalis siya kapag hindi sila sumunod sa kanya. Kailangang makipaglaro sa kanya ni Justin sa pamamagitan ng paglalagay ng naiinip na tingin sa kanyang mukha. Nagsimulang magbukas ang lahat sa harap ni Justin. Nagtaka siya. Ganito rin ba si Marian kapag kasama niya si Yuna sa palengke? Hindi pwede. Kahit na siya ay naging mas madaldal sa mga araw na ito, iyon ay hindi nangangahulugan na siya ay pareho sa mga estranghero. Bargaining. Hindi niya siguro ito pinangarap sa susunod niyang buhay. Ang mga labi ni Melinda ay nakaunat sa mga crescent tuwing nakakakuha siya ng mas mababang presyo para sa kanyang mga paninda. Ipapasa niya ang mga bag kay Justin at magpapatuloy sa susunod na stall. Hindi makapaniwalang tanong ni Justin, masaya iyon. Hindi tulad ng hindi tayo maayos. Gumugol ka ng napakaraming oras para lang makatipid ng $1 o $2. Ano ang napakaganda nito? Nagpout si Melinda at inikot ang kanyang mga mata. Ano ang daldal mo? Hindi tungkol sa pera. It's the process of bargaining which I enjoy very much. If I was to stop doing that, you might as well just kill me. Itinuro ba iyon ng nanay mo? Tanong ni Justin, curious. Tumango si Melinda at bahagyang ngumiti. Noong maliit ako, pinalaki ako ng nanay ko dahil nasa Central City pa ang tatay ko. Hindi kami mayaman. Bawat sentimos na naipon ay isang sentimos na kinikita. Ugali na, pakikipagtawaran. Laging ginagawa ito ni nanay. Kahit na nagtatrabaho ako ngayon sa industriya ng fashion, alam ko pa rin ang halaga ng mga kalakal sa merkado. Maraming bagay ang napakaliit na itatak kapag ikaw ay maghuhubad. Pinagmasdan ni Justin ang tuwang-tuwa at medyo kaibig-ibig na ekspresyon sa mukha ni Melinda at bumantong hininga. Tiyak na parang hindi ko maintindihan ang mga babae sa paligid ko gaya ng iniisip ko. Can't believe someone elegant like Melinda has this side to her. Naisip niya. Likas sa isang tao na magkapareho ng mga interes ang kanilang mga manliligaw. Kaya't mabilis na nasanay si Justin sa mga sigaw ni Melinda habang nakikipag-bargain ng wala sa oras. Sumama pa siya di nagtagal. Habang nakakaaliw, ang pamamaraang ito ng pamimili ng mga kalakal ay mahaba. Makalipas ang humigit kumulang kalahating oras, sa wakas ay natapos na ni Melinda ang pagbili ng mga sangkap na kailangan niya. Nawala na ang araw sa langit nang dumating sila sa bagong tahanan ni Melinda. Isa itong tila high-end na apartment. Ang lugar ay inangkop ang Go Green na konsepto. Maging ang air conditioner ay pinatatakbo ng geothermal energy at underground na tubig. Mayroon lamang isang condominium unit sa bawat palapag na nagbibigay katwiran na ito ay presyo ng isang maliit na kapalaran. Si Oliver Brown ay medyo mapagbigay sa kanyang sariling anak na babae. Kung hindi makakabili si Melinda ng isang lugar na tulad niya na nagkakahalaga ng milyon-milyon gamit lamang ang kanyang pinaghirapang sweldo. Hawak ang maraming plastic bag na puno ng sariwang gulay at karne, sinundan ni Justin si Melinda hanggang sa pinakaitaas na palapag. Ang kabuuan ng palapag na ito ay sa kanya upang tamasahin. Sayang naman. Sok-sok. Ang pagkakaroon ng mayaman na ama ay tiyak na nagpapakita ng mga benepisyo nito, bulalas ni Justin habang nakangiti. Namula si Melinda. Ayokong manatili dito. Pinilit ako ng aking ama. Ano ang dapat ikahiya? Iniwan ka niya at ang iyong ina at nanatili sa Central City ng napakaraming taon. Sinusubukan niyang makabawi sa iyo. Tuwang-tuwa siya kung handa kang gumastos ng kaunti sa kanyang pera, hinihikayat ni Justin. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pagbukas ng pinto. Pagkatapos ay hiniling niya kay Justin na ilagay ang mga bag sa kusina. Ang buong loob ng condominium ay may milky white accent sa palamuti nito. Ang light brown na sofa ay gawa sa tunay na katad. Isang pattern sheepskin carpet ang inilatag sa sahig at nandoon ang lahat ng klase ng high-tech na gadget sa kwarto.
Mayroon pang ang isang massage chair na nagkakahalaga ng 10,000 yuan na naayos sa kanyang bahay. Mas elegante at mahal pa ang apartment na ito kaysa sa tinutuluyan ng CEO na si Marian. Ang pagkukumpuni lamang ay maaaring magastos ng milyon-milyon. Talagang gumastos si Oliver Brown ng 1 tonelada sa kanyang anak na babae. Maaari kang magpahinga habang naghahanda ako ng pagkain. Aabutin ito ng halos 1 oras, sabi ni Melinda habang hinuhubad ang kanyang damit sa trabaho. Nakasuot siya ng manipis, mapusyaw na asul na t-shirt at isang pares ng puting skinny jeans. Hinawi niya ang kanyang buhok na nagpapahintulot sa kanya na magmukhang mas nakaka-relax. 1 oras. Masyadong mahaba iyon. Walang pag-asa na bulong ni Justin. Akala ko aabot pa ng kalahating oras. Gutom na ako. Bakit hindi kita tulungan? Maaaring hindi ako magaling magluto pero eksperto ako sa paggamit ng kutsilyo. Kaya mo ba talaga? Tanong ni Melinda, binigyan siya ng isang kahina-hinalang tingin. Paano kung pinutol mo ang iyong daliri? Kung pinutol ko ang aking daliri, ito ay dahil sa iyo, hindi sa akin, natatawang sabi ni Justin. Bakit magiging ako? Ganti ni Melinda. Nagpapasalamat si Justin at sinabing, ang pagkakaroon ng isang napakagandang babae na nagluluto sa tabi ko ay maaaring mawalan ako ng focus. Kaya't syempre puputulan ko ang aking daliri. Stop fooling around. I think mas maganda kung tumahimik ka na lang. Talagang nakaramdam si Melinda ng init sa kanyang puso, taliwa sa kanyang ipinahayag. Napagdesisyonan noon. Si Justin ang gagawa ng cutting at dicing, at si Melinda ang namamahala sa pagluluto. Kamukhang kamukha ng mag-asawa ang magkapareha habang ang kanilang tawa ay umaagos sa kusina. Si Justin ay isang mahusay na pamutol. Napapikit pa siya habang hinihiwa ang patatas. Matapos tapusin ang kanyang bahagi, sumandal siya sa pintuan ng kusina at tinitigan si Melinda, na abala sa pagluluto sa kanyang apron. Karaniwang kaalaman na ang mga babae ay naaakit sa mga lalaking marunong magseryoso. Para sa mga lalaki, ang isang babaeng nalubog sa pagluluto ay kaakit-akit din. Isang malabong mainit na pakiramdam ang kumalat sa puso ni Justin. Naalala niya ang mga pinagdaanan niya kasama si Melinda mula noong araw na magkakilala sila, at napagtanto niyang unti-unti na siyang nakakasama habang lumilipas ang panahon. Ngunit sa buong katapatan, hindi kailanman humingi ng magkano si Melinda. Ang dahilan kung bakit siya nakatutok sa paghahanda ng pagkain na ito ay dahil alam niya kung gaano bihira ang gabing tulad nito, kailangan niyang pahalagahan ang pagkakataong ito. Pag-ibig kadalasan ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang makukuha ng isa, ngunit kung gaano kalaki ang magagawa nila para sa isa't isa. 610. Ang lutong bahay na hapunan na binubuo ng 4 na pinggan at sopas ay nakumpleto ng mas mabilis sa tulong ni Justin. Nang sa wakas ay naihain na ang mga pagkain sa hapagkainan, hindi na makapaghintay si Justin na kumuha ng pagkain. Tinanggal ni Melinda ang kanyang apron pagkalabas ng kusina. Puno ng butil ng pawis ang noo niya at bahagyang ginulo ang buhok. Sa ngayon, mukha siyang may bahay at hindi katulad ng executive ng kumpanya. Uminom tayo ng alak. Mangyaring magayo sa iyong sarili dahil ito ang unang pagkakataon mo dito, mungkahi ni Melinda na nakangiti. Tumango si Justin at tumagot, mayroon ka bang alak o gusto mo bang kumuha ako ng ilan para sa iyo? Naniniwala ako. Hayaan mo akong kunin ito, sabi ni Melinda habang naglalakad siya papunta sa storage room. Bumalik siya na may dalang 2 bote ng alak. Inilagay niya ang 2 mukhang ordinaryong bote sa mesa at sinabing, ito ang binili sa akin ng tatay ko. Imported daw ang mga ito. Medyo gusto ko ang lasa, pero hindi ako regular na umiinom kaya please help yourself. Kinuha ni Justin ang alak at tiningnang mabuti ang label nito. Gulat na tanong niya, nakuha ba talaga ng tatay mo ang mga ito? Si Melinda, na nalilito sa kanyang tanong, ay sumagot, oo. Bakit? Sinabi ba sa iyo ng iyong ama na ito ay Romane Conti? Ano? Iyan ba ang tatak ng alak? Wala akong masyadong alam sa alak, kaya hindi ko matukoy kung ito ay mabuti o masama, sagot ni Melinda. Gayunpaman, alam niya na ang alak na iniregalo sa kanya mula sa kanyang ama ay magiging isang pambihirang kalidad. Umiling si Justin at napaisip.
Kahit si Oliver Brown ay hindi alam ang halaga ng mga ito. Mapalad na nandito ako ngayon kung hindi ay nasasayangan sila. Babe, kilala mo ba si Lafitte? Tanong ni Justin. Tumango si Melinda at sinabing, oo syempre alam ko kung ano ang Lafitte. Naniniwala ako na mga 10 o 20,000 bawat bote. Ang alak na ito ay Romanée Conti. Ang taunang produksyon nito ay ika-50 ng Lafitte. Mayroon lamang 1 hanggang 2,000 bote sa buong mundo. Ngayon alam mo ba kung gaano kahalaga ang bote na ito? Paliwanag ni Justin at bumantong hininga. Si Justin ay naglakbay sa mundo para sa mas magandang bahagi ng kanyang buhay, kaya hindi siya estranghero sa karamihan ng mga uri ng delicacy at kultura. Nasubukan na rin niya ang maraming uri ng alak ngunit bihira para sa kanya na makuha ang kanyang mga kamay sa Romanée Conti dahil kakaunti ang bilang. Kaya lubos niyang napagtanto kung gaano ito kahalaga. Pinanlakihan ni Melinda ang kanyang matikas na mga mata at nagtanong kung ganoon ay dapat talagang mahal. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 yuan kung sila ay binili sa halaga ng merkado. Dagdag pa, kahit na mayroon kang pera na gagastusin, walang garantiya na maaari mong makuha ang iyong mga kamay sa isa, sabi ni Justin, humahajejek. Dahil pinahintulutan tayo ng pagkakataong ito, magsaya tayo. Ang alak ay sinadya upang ubusin pa rin. Nakakahiya kung hindi magpakasawa dito. Hindi makapaniwala si Melinda na ang mukhang ordinaryong bote ng alak na ito ay nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ngunit tama ang sinabi ni Justin. Masasayang kung hahayaan nila itong hindi maubos. Binuksan nila ang isang bote at napuno ang kanilang mga baso ng alak upang samahan ang kanilang hapunan. Kung ang isang dalubhasa ay nakakuha ng kanilang mga kamay sa tulad ng isang mataas na uri ng alak, ituturing nila ang alak tulad ng isang pambihirang kayamanan. Tiyak na hindi nila ito dadalhin sa hapunan tulad ng ilang karaniwang beer. Dahil si Justin ay hindi kailanman naabala tungkol sa karangyaan at si Melinda ay walang masyadong alam tungkol sa alak, wala silang pakialam kung paano nila iniinom ang alak. Ang bawat paghigop nila ay 2,000 yuan sa kanilang lalamunan. Nagsimula silang mag-chat tungkol sa buhay at nag-usap tungkol sa mga kaganapang may kinalaman sa trabaho. Bago nila namalayan ay naubos na nila ang kanilang bote ng alak. Mahina ang tolerance ni Melinda sa alak. Medyo tipsy siya kahit 2 baso lang ng alak ang nainom niya. Sok-sok. Nagpakasawa si Justin sa amoy ng alak at mahinang nagsalita, ang pagiging anak ng isang leader ng gang ay nagbibigay sa iyo ng karapatan sa ibang uri ng pamumuhay kaysa sa akin. Nakinabang ako sa pagpaparangal sa presensya ng dakilang Miss Liu ngayon, hindi ba? Ang mga pisngi ni Melinda ay pinkish sa ilalim ng liwanag na nagpapahintulot sa kanya na lumitaw na kaakit-akit. Sabi niya, huwag mo akong tawaging ganyan. Hindi pa ako sanay. Ano ang mali dito? Kailangang kilalanin ka ng ganoong titulo. Hindi ito isang bagay na maaaring makuha ng sinumang babae kahit na gusto nila ito, nakangiting sabi ni Justin. Inilibot ni Melinda ang kanyang mga mata kay Justin. Nakatingin sa baso ng alak na hawak niya, sumagot siya, natatakot ako sa tuwing maririnig kong pinag-uusapan ng tatay ko ang tungkol sa mga issue sa underworld sa kanyang mga sakop. Bagamat nananatili siya noon sa Central City, palagi kong iniisip na isa lang siyang regular na negosyante. Wala akong dapat ipag-alala noon. Ngunit ngayong nandito na siya sa Stonegate, palagi akong nag-aalala na baka iwan niya ako. Bakit kailangan niyang maging pinuno ng gang? Sa halip na isang normal na negosyante. Dati kapag binisita niya kami sa Stonegate, tuwang-tuwa akong makita siya kahit 1 o 2 araw lang. Pero ngayon, kahit araw-araw ko siyang nakikita, hindi na ganoon ang pakiramdam. Alam kong may masakit pa rin siya sa akin at handang bigyan ako ng kapangyarihan at pera. Pero may isang bagay sa akin na hindi na katulad ng dati. Tahimik na nakinig si Justin at nag-isip. Siguro ang totoong dahilan kung bakit mabilis malasing si Melinda ay hindi dahil sa kanyang low alcohol tolerance. Marahil ay ang sobrang pag-iisip niya ang nagpalasing sa kanya. Justin, kasuklam-suklam ba ako? Lumipat ako at dumistansya sa aking ama kahit na sinusubukan niyang lumapit sa akin, tanong ni Melinda at ngumisi ang kanyang mapupulang labi. Hindi naman. Hindi naman sa tinatanggihan mo siyang tanggapin bilang ama mo.
Alam ni Justin na ang kailangan lang ni Melinda ay ginhawa. Aniya, to be honest, I really admire your tolerance. All these years, your father has lied and hid everything from you until recently. Ang tatay mo ay nagkaroon ng ibang babae sa Central City at doon nagsilang ng isang anak na lalaki. Gayunpaman ay tinatanggap mo pa rin siya ng buong puso nang bumalik siya. Kung ang lahat ng mga bagay na ito ay nangyari sa ibang tao, malamang na sila ay napunta sa isang hukay ng depresyon at puot. Sa kabilang banda, tinanggap mo ang lahat ng tahimik at kahit na napakahusay na nakasama ang iyong kapatid. Kailangan kong aminin na ikaw ay isang kamangha-manghang tao para sa kakayahang tanggapin ang mga bagay ng may bukas na pag-iisip. Nakangiti si Melinda habang inihiga ang kanyang ulo sa mesa. Bumulong siya, hindi ko mababago ang anumang nangyari. Hindi mahalaga kung nagsinungaling sila sa akin. Hindi ko mababago ang katotohanan na siya ang aking ama, at na may kadugo akong kadugo sa aking kapatid. Walang magandang ay dudulot sa akin na gumawa ng malaking pakikitungo dito. Natahimik si Justin at nag-isip. Napaka-rational ng isip ni Melinda na kahit papaano ay nakahanap siya ng paraan para mapangangatwiran ang sarili sa pagtanggap ng napakasamang ama at kapatid. Pero hindi ko man lang matanggap sina Parley at Lester kahit na mas malapit ang relasyon namin ng huli kaysa kay Melinda at Murphy. Gayunpaman, ang puot ay laging mas malalim sa loob ng mga kamag-anak kaysa sa mga estranghero. Napansin ni Melinda ang katahimikan ni Justin. Tinanong niya, Justin, hindi mo pa nabanggit ang tungkol sa iyong pamilya dati. Ano ang ginagawa nila? Nakatira ba sila sa Stonegate? Alam ni Justin na oras na para ipakita ang kanyang madilim na background ng pamilya. Hindi naman niya sinasadyang itago ito sa kanila. Dagdag pa, tiyak na mababawasan nito ang mga komplikasyon kapag nagkita ang kanilang mga pamilya. Siyempre, walang oras o pasensya si Justin na magsimula sa simula pa lang. Nabanggit lang niya na kamag-anak siya ng Gibson clan at muli niyang nakasama si Rebecca kamakailan. Gayunpaman, nabigla si Melinda sa paghahayag. Tinitigan niya si Justin saglit bago biglang tumawa. Wow! Isang karangalan na makasama ang prinsipe ng isang malaking angkan. Hinaplos ni Justin ang kanyang baba at sumagot, gusto kong maging miyembro ng isang angkan kung saan ako makikinabang. Ang aking pagkakakilanlan ay hindi eksaktong earth-shattering. Bagamat medyo lasing si Melinda, naiintindihan pa rin niya ang kapaligiran. She asked, okay ka lang ba? Mukhang marami kang tumatakbo sa isip mo. I've never seen you speak in such depressing manner. Inubos ni Justin ang natitirang alak sa kanyang baso ng sabay-sabay. Nagpaliwanag siya ng totoo tungkol sa isyu na nangyari noong hapon na kinasasangkutan ni Talia. Napuno ng komplikasyon ang mga mata ni Melinda. Bumantong hininga siya at nagtanong, so naisip mo na ba kung ano ang susunod mong galaw? Wala na akong ibang magagawa. Ang tanging magagawa ko lang ay maghintay na kumalma ang aking biyenan bago ako humingi ng tawad, bulong ni Justin habang pinipilit na ngumiti. Tumango si Melinda at sumagot, akala ko malapit ka nang sumuko. Medyo nag-aalala ako. Medyo natigilan si Justin. Ipinahihiwatig ni Melinda na kung sumuko si Justin kay Talia dahil sa isang problema, maaaring may pagkakataon na susuko rin ito sa kanya sa hinaharap. Huwag kang mag-overthink. Ang pinakalakas ko ay ang makapal kong balat. Hindi kita iiwan kahit gusto mo, seryosong sabi ni Justin. Sumulyap si Melinda kay Justin at sumagot, bigla kong napagtanto na ang pagkakaroon ng isang gang leader para sa isang ama ay maaaring hindi ang pinakamasamang bagay sa mundo. Hindi man lang niya huhusgahan ang mga relasyon tulad ng ginawa ng ina ni Talia. Siguradong masama ang pakiramdam ni Talia. Mukhang mahusay kang manakit ng mga tao. Gustong sumagot ni Justin ngunit mas piniling manahimik. Nasa tabi niya si Talia sa maghapon at alam niya kung gaano siya nababagabag. Miserable din siya pero hindi niya kayang i-back up ang sarili niya. Pagkatapos ng hapunan, si Melinda na medyo tipsy pagkatapos uminom ng 3 baso ng alak ay gustong maglinis ng mga pinggan sa kusina. Nabuo niyang ugali niyang ito pagkatapos gumawa ng mga gawain para sa mas magandang bahagi ng kanyang buhay. Hindi siya mapakali na iwan ang mga maruruming kagamitan sa kanyang lababo. Pinaupo siya ni Justin sa upuan at sinabing, masyado kang lasing para maglinis ng mga pinggan.
Manatili ka rito at hayaan mo akong gawin ang trabaho. How could I let you do that? It's your first time visit this place. It was already too much asking you to prepare your own meal. I can't let you clean up as well. Umiling si Melinda at sinubukang kunin ang mga plato. Kinuha ni Justin ang mga pinggan mula sa kanyang mga kamay at yumuko para halikan si Melinda sa kanyang pisngi. Ngumiti siya at sinabing, huwag mo akong pagsilbihan dahil sa obligasyon. Gusto ko ng maunawang babae, hindi isang utusan. Pagkatapos magsalita ay dali-dali niyang dinampot ang mga pinggan at dinala sa kusina. Itinapon niya ang mga natira at nagsimulang magtrabaho sa paglilinis ng mga pinggan. Nakaupo si Melinda sa dining area, nakatingin sa likod ni Justin habang ginagawa niya ang mga gawain. Medyo malabo ang kanyang paningin at lalo siyang nag-iinit. Hinawakan niya ang bahagi ng kanyang pisngi kung saan hinalikan ni Justin at ngumiti ng may kasiyahan. Natutunan ni Justin kung paano gawin ang mga gawain dahil matagal na siyang namuhay na mag-isa. Kaya, mabilis niyang natapos ang kanyang trabaho at bumalik sa mesa. Ito ay dapat na maging isang romantikong gabi. Matagal-tagal na rin simula noong naging intimate sina Justin at Melinda. Siya ay lubos na nakatali sa paglipat sa kanyang bagong lugar kamakailan. Nadama ni Justin na kailangan niya ng hindi bababa sa 100 round ng pakikipaglaban sa kanya upang makaramdam ng kasiyahan. Gayunpaman, nang si Justin ay lumakad patungo kay Melinda na nasa sabik na magsimula, nalaman niyang nakatulog siya sa mesa. 611. Naiwan na walang pagpipilian, nagpakawala ng buntong hininga si Justin. Lumapit siya kay Melinda at tinitigan ang magandang mukha nito na 1 pulgada lang ang layo sa kanya. At sa isang tingin niya, nawala siya sa kanyang iniisip. Isang balingkinitang katawan, kurbadong kilay, magandang matangkad na ilong, at matamis at mapupulang mga labi, pamilyar na pamilyar siya rito. Ngunit sa pagtitig dito ngayon mismo, biglang nakita ni Justin na banyaga ang lahat. Para bang sa kabila ng pagiging babae niya, parang estranghero siya. Biglang napuno ng nakakatakot na takot ang puso niya. Sa katutubo, napagtanto ni Justin na ito ay dahil naapektuhan siya ng insidente sa umaga kung saan si Talia ay dinala ni Hilda. Nagsimula siyang matakot sa potensyal na kinabukasan kung saan iiwan siya ng mga babaeng orihinal na nasa tabi niya, at siya ay magiging walang magawa gaya nitong umaga. Sa huli, lahat ng babae niya ay maaaring maging estranghero sa kanya. Huminga ng malalim si Justin, kumikinang ang kanyang mga mata. Matagal niyang kinuyam ang mga kamao bago kumalas. Sa ilalim ng madilim na liwanag, ngumiti si Justin at umiling, na parang kinukutya niya ang kanyang sarili. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang mga braso sa likod ng mga tuhod at likod ni Melinda at binuhat siya. Si Melinda ay nakatulog ng hindi nalalaman, at tila walang balak na magising. Parang may binubulong siya sa panaginip niya. Siya ay nasa mga bisig ni Justin, at nakapaut ang kanyang malarosas na labi sa isang kaibig-ibig na paraan, na nagpapakita ng isang inosenteng hitsura na medyo bihira para sa kanya. Dahan-dahan naglakad si Justin, binuhat si Melinda sa kwarto. Dahan-dahan niya itong inihiga sa kama, inilagay ang ulo sa isang unan at hinayla siya ng kumot. Nang mapagtantong nakahils pa rin siya, hinubad niya rin ito. Dahil sa mga pangyayari, hindi na kailangang gisingin siya para maligo. Ang apoy na nagninanga sa loob ni Justin ay nawala rin sa manipis na hangin. Pinapanood si Melinda na mahimbing na natutulog, si Justin ay biglang dinaig ng hindi pa nagagawang pakiramdam ng pagkapagod. Ang kanyang katawan ay hindi pagod, ngunit ang kanyang puso. Wala rin sa mood si Justin na umuwi. Nagpadala siya ng mensahe kay Rebecca para sabihing hindi siya uuwi ngayong gabi. Pagkatapos ay hinubad niya ang kanyang jacket at pantalon at humiga sa kama ni Melinda. Tila nakaramdam ng mainit si Melinda sa tabi niya. Sa kanyang panaginip pa rin, siya ay kusang sumilip sa tabi ni Justin. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Justin na para bang siya ay isang bolster. Dahil sa alak, lumakas ang natural na halimuyak mula sa kanyang katawan. Nagtagal ito sa pagitan ng bawat paghinga ni Justin. Naramdaman ni Justin ang kanyang malambot at malambot na katawan sa kanyang mga bisig. Bilog-bilog ang kanyang sapat na dibdib, at halos maramdaman niyang sumundot ito sa kanya.
Kung ang parehong eksena ay nangyari sa nakaraan, kahit na si Melinda ay lasing, hindi malalabanan ni Justin ang gayong tukso. Ngunit sa ngayon, si Justin ay walang anumang malaswang naiisip. Ang gusto lang niya ay makapagpahinga ng maayos ang babaeng ito sa kanyang mga bisig. Kontento na siya sa pagkakayakap sa kanya at nasa tabi lang niya. Iginalaw ni Justin ang kanyang katawan patagilid upang magamit ni Melinda ang kanyang braso bilang una ng maayos. Niyakap niya ito sa kanyang mga braso at nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, tamad na idinilat ni Justin ang kanyang mga mata sa madaling araw. Nakatulog talaga siya ng mahimbing noong nakaraang gabi. Karaniwan, dahil sa kanyang paglilinang, siya ay halos gising kahit na siya ay natutulog at may kakayahang makita ang anumang bagay sa kanyang paligid. Ang tanging dahilan kung bakit siya mananatili sa kama ay ang katotohanan na siya ay tamad na bumangon mula rito. Ngunit, marahil dahil sinadya niyang makatulog ng matiwasay, ibinaba ni Justin ang kanyang bantay at walang ginawa kundi matulog sa buong magdamag kasama si Melinda sa kanyang mga bisig. Ang liwanag ng araw ay pumasok sa mga kurtina ng kwarto at sumikat sa mapusyaw na kayumangging sahig na gawa sa kahoy. Ang liwanag na gininto ang sinag ay nagpainit sa silid. Naramdaman ni Justin ang malambot na katawan na nakadikit pa rin sa kanyang tagiliran. Hinigpitin niya ang pagkakayakap sa babae, at nagpakawala ng isang nasisiyahang ngiti. Gising na si Melinda. Alam niyang lampas na ang oras para mag-report sa trabaho. Ngunit hindi niya ginaising si Justin, at hindi rin niya balak pumasok sa trabaho. Nang malaman niya na nakatulog siya at walang ginawa si Justin kundi yakapin siya at matulog hanggang umaga, nagsimulang umapaw ang tamis sa kanyang puso. Noong nakaraan, sa tuwing sasalubungin siya ni Justin, palagi niyang sinisikap na maging malikot sa kanya. Nag-alinlangan ito kung minsan kung talagang gusto niya itong makilala, o kung ito ay para lamang matugunan ang kanyang sexual na pagnanasa. Pero ngayon, parang nagkamali siya ng husto. Inalagaan pa rin siya ng lalaking ito dito. Wala kang sasabihin kahit gising ka. Tumangala si Melinda at nagtanong. Gulo-gulo ang buhok niya, at tamad ang mukha niya. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Justin. Siya ay nagpakawala ng isang maliit na ngiti at sinabi, napakatagal na mula noong huli akong nakatulog ng maayos sa ganito. Hindi ko masyadong nararamdaman na bumangon. Halos mahulaan ni Melinda na si Justin ay nababagabag pa rin sa usapin ni Talia, kaya ang sagot niya. Gayunpaman, wala rin siyang magagawa para tumulong. Malumanay niyang sinabi, bumangon ka na, malapit na magtanghali. Paano kung maghahanda ako ng tanghalian para sa iyo? Napagtanto ni Justin na gumabi na. Nagdududang tanong niya, gabi na. Bakit hindi mo ako ginaising? Hindi ka ba late sa trabaho? Hindi mo rin ako ginaising kagabi. Siyempre hindi kita gigisingan. Matamis na ngumiti si Melinda. Sa tingin ko hindi ako papasok ngayon. Dahil sa iyo pa rin. Kapag nalaman ito ng CEO, kailangan mong makiusap para sa akin. Ang salitang Cheo ay nanginginig kay Justin at agad siyang nagising. Hindi alam kung bakit biglang namutla ang mukha ni Justin, ang bahagyang nalilitong Melinda ay nagtanong, ano ang nangyayari sa iyo? Sabihin mo lang sa akin kung hindi ka komportable na kausapin ako sa harap ni Boss Lysander. Nagbibiro lang ako. Awkward na sumagot si Justin, walang ganoon. Pero gising na ako. Bumangon na tayo. Ang pagpapahirap sa kanya ni Marian nitong mga nakaraang araw ay talagang naging dahilan upang bahagyang matakot si Justin sa kanya. Makumbinsi lang ni Justin ang kanyang sarili na ang isang henpeck na lalaki ay isang mabuting tao. Justin, ikaw talaga ang huwara ng isang huwarang tao sa modernong panahon. Naisip niya. Pareho silang bumangon at nag-freshen up sa malaking banyo ni Melinda. Naghanda na si Melinda ng bagong set ng toiletries sa banyo para sa kanya. Iyon ay nagparamdam kay Justin ng labis na pagmamahal sa loob. Malinaw niyang alam na hindi ako maaaring bumisita ng madalas, ngunit siniguro pa rin niya na ang lahat ay magiging handa para sa akin para makapagpahinga ako. Naisip ni Justin. Dahil hindi siya papasok sa trabaho, hindi gumising ng maaga si Melinda para mag-makeup gaya ng dati.
Kung wala ang kanyang makeup, hindi gaanong nakakaakit ngunit mas eleganteng. Nakasuot ng floral printed casual dress na may apron, si Melinda ay nagmamadali sa kusina na gumagawa ng noodles. Bagamat hindi na malinaw kung ang pansit na ito ay almusal o tanghalian, kailangan pa rin nilang kumain. Hindi gustong abalahin siya ni Justin. Tahimik lang siyang nakaupo sa sofa, nanunood ng balita na nasa replay. Si Justin ay nagbigay ng labis na atensyon sa mga balita sa entertainment ng higit pa kaysa dati. Napanalunan ni Lucille ang bituin ni Yellow na naging dahilan ng pag-angat ng kanyang reputasyon sa loob ng Zenica ngayon. Bukod pa rito, ang mga pagsisikap sa publisidad ni Kristen at Yoo Yeon-hee ay naging mas malamang na maging isang batang diva, si Lucille. Kaya madalas lumabas ang pangalan niya sa entertainment news column. Sa katunayan, noong nanunood siya ng entertainment news, karamihan ay tungkol sa super rookie na si Lucille. Nagsalita ito tungkol sa kanyang unang paparating na personal album. Ang sikat na lyrics writer at songwriter na inimbitahan ay nagbigay sa kanya ng napakataas na papuri. Ang ilang kapwa ay tuwirang nagsabi sa kanyang panayam, naniniwala ako na si Miss Lucille ay ganap na kayang palitan ang kasalukuyang pinakasikat na babaeng mga awit sa Asia sa nakikinita na hinaharap. Ang talumpating ito ay nagdulot ng kaguluhan sa pangkalahatang publiko. Ang kasalukuyang pinakasikat na babaeng mga awit sa Asia ay si Yoo Yeon-hee na mahusay na gumanap sa mga parangal sa Grammy ng Amerika. Gayunpaman, sinabi ng producer na iyon na maaaring pantayan o malampasan pa ni Lucille si Yoo Yeon-hee. Napakalaking pressure ito sa isang rookie. Nagtapos ang balita sa pamamagitan ng pagbanggit ng ilang iba pang impormasyon tungkol sa kanya sa panahon ng Star of Yellow at pagtugtog ng ilang maikling clip ng magandang pagkanta ni Lucille sa talent show. Alam ni Justin na ang mga ulat na ito ay pawang mga publicity stunt ng kanyang kumpanya. Kinakarga na ngayon si Yellow. Kung ikukumpara sa mga old-time entertainment company at music company, kakaunti nga ang karanasan ni Yellow. Ngunit ang lahat ay naging mas madali sa pera. Bukod dito, handa si Maria na gumastos sa pagpapalakas ng nakababatang kapatid niyang ito. Siya ay napaka mapagbigay sa mga bayarin sa advertising. Kung hindi magkakaroon ng ganoon katagal na bahagi ng balita na espesyal na pinag-uusapan ang tungkol kay Lucille ng mag-isa. Habang siya ay nanonood, ang ketekam-takam na aroma ng noodles ay lumabas mula sa kusina. Hinaluan ito ng kakaibang sariwang aroma na nagpabilis agad ng pagtatago ng laway ni Justin. Babe, anong noodles ang ginagawa mo? Bakit ang sarap ng amoy? Inilabas ni Justin ang kanyang ulo upang makita kung ano ang ginagawa ni Melinda sa kusina. Lumingon si Melinda at nakangiting tumingin sa kanya. Huwag maiinip. Malapit na itong maging handa. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Melinda dala ang mangkok ng pansit na handa na. Ito ay sapat na malaki upang matugunan ang gana ni Justin. Napagtanto ni Justin sa malapitang pagsusuri na ito ay adobo na green mustard noodles. Ilang taon na ang nakalipas mula nang huli siyang magkaroon nito. Ang ilang hiwa ng karne ng baboy at ilang matingkad na pulang pinatuyong sili ay itinapon din sa halo. Mukhang masarap talaga. Ginawa ng nanay ko itong adobo na berdeng mustasa. Ito ay masariwa kaysa sa makukuha mo sa labas. Sinadya kong hayaan kang subukan ito, ngunit ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon, sabi ni Melinda kay Justin na may pagmamalaki sa kanyang mukha. Nang marinig ang sinabi niya, tumawa si Justin. Pickled green mustard na gawa ng biyenan ko. I bet masarap kahit hindi natikman. Hehe, tere kain na tayo. Pakakainin kita. Umiling si Melinda. Hindi ako kumakain ng noodles. May mga prutas sa refrigerator. Kamakailan ay nagsimula ako ng starch-free diet. Sinabi ni Justin na may malungkot na tono, bakit kailangan mong mag-diet gamit ang iyong figure? Pumunta ka rito. Bawal kang kumain ng prutas lang. I can listen to you on other matters. But I know my figure best. Siyempre hindi mo sasabihin na mataba ako ngayon. It'll be too late for you to regret when my body out of shape someday. Habang nagsasalita, bumangon si Melinda para kunin ang mga nakahandang prutas sa refrigerator.
Walang magawa si Justin. Ang tanging nasabi niya ay nagtatampo, huwag lang mawawala ng taba sa iyong mga suso at balakang. Namula agad si Melinda nakakabukas pa lang ng ref. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at pinandilatan si Justin. Kumain ka na lang ng pansit mo. Tumigil ka na sa kadaldalan. Iniangat ni Justin ang kanyang ulo ng kaunti. Napakasensitibo ng mga babae pagdating sa kanilang figure. Masarap ang luto ni Melinda. At masarap din ang adobong berdeng mustasa na ginawa ng kanyang ina. Inubos ni Justin ang buong mangkok ng noodles na sopas, na wala kahit isang patak ng sopas. Si Melinda ay kumain ng ilang prutas. Natuwa siya nang makitang natapos ni Justin ang buong bowl. Hindi pinapansin ang langis na tumutulo pa rin mula sa bibig ni Justin, humakbang siya para halikan siya. Si Justin ay lubos na nagpapasaya sa sarili sa sexing benepisyong ito. Hindi niya maiwasang magmuni-muni sa kanyang sitwasyon. Mas nag-isip pa rin si Little Melinda. Kailan ko pa ba hindi naubos lahat ng pagkain ko? Ngunit hindi pa ako binigyan ni Maria ng halik bilang gantimpala. Naisip niya. Nang matapos siyang maghugas ng mga mangkok at chopstick, tinanggal ni Melinda ang kanyang apron at nag-aabang na nagtanong, kung hindi tayo magtatrabaho, ano ang dapat nating gawin? Ibabalik na sana ni Justin ang tanong kay Melinda nang biglang tumunog ang telepono ni Melinda. 612. Bahagyang kumunat ang noo ni Melinda. Nag-aalala siya na ang kumpanya ay nakikipag-ugnayan sa kanya tungkol sa ilang mga kagyat na bagay. Ngunit gayunpaman, kailangan niyang kunin ang telepono kahit na ano. Sinulyapan ang numero, nakahinga ng maluwag si Melinda. Sinagot niya ang tawag, nakangiti, Jaylene, ano ang kailangan mo at kailangan mo akong tawagan sa ganitong oras? Sa tono ni Melinda, malamang nakilala niya ang tumatawag. Matapos makipag-usap sa telepono sa babaeng tumawag kay Jaylene saglit, ang mukha ni Melinda ay nagpakita ng bahagyang pag-aalinlangan, ngunit sa huli, siya ay tumugon lamang ng mahina bilang pagsang-ayon sa isang bagay. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagsalita si Melinda nang hindi man lang hinintay na magtanong si Justin. Si Jaylene ay kaklase ko sa universidad at isang matalik kong kaibigan. Inimbitahan niya akong dumalo sa isang simpleng pagtitipon. Ang aming monitor ng klase sa universidad ay bumalik mula sa province upang hawakan ang ilang mga issue. Katumbas dahil hindi siya nagtagal, gusto nilang magkaroon ng isang pagtitipon sa hapon. Ito ay bago kay Justin. Siya ay hindi kailanman pumasok sa paaralan, kaya ang mga bagay tulad ng mga kaklase, ay lubos na hindi pamilyar sa kanya. Nang marinig na may dadaluhang pagtitipon ng mga kaklase ni Melinda, nakaramdam siya ng kaunting inggit sa kanyang nakaraan. Sige na. I'm free most of the time anyways. I'll hang out with you again after your gathering. Hindi gustong maapektuhan ni Justin ang kanyang pagtitipon na napakabihirang okasyon. Ngunit ibinuka ni Melinda ang kanyang mga labi at sinabing, Justin, sumama ka sa akin sa pagtitipon. Natigilan si Justin. Ito, angkop ba? Bakit hindi nararapat? Ito ay isang pagtitipon lamang sa pagitan ng mga kamag-aral. Bakit mahalaga kung dalhin ko ang aking kasintahan o hindi? Dagdag pa, hindi nila sinabi na hindi ako pinapayagan na gawin ito, casual na sabi ni Melinda. Marami na sa mga kaklase ko ang kasal na. Noong dumalo ako sa mga pagtitipon noon, madalas akong nag-iisa. Kakaiba ang pakiramdam na naroon. Biglang naintindihan ni Justin. Naisip niya na gusto siya ni Melinda doon para gumanda siya. Ngunit iyon ay walang hindi niya magagawa, dahil siya nga ang kanyang lalaki. Tsaka dahil gusto niyang mas maintindihan ang mga babaeng nasa tabi niya. Ano ang mas mahusay na paraan upang gawin ito kaysa sa isang sulyap sa kanilang nakaraan? Kung gayon kailangan ko bang magsuot ng suit at necktie? Medyo nag-aalalang tanong ni Justin. Bakit kailangan mong magsuot ng suit at necktie? Naguguluhan si Melinda. Hindi pa ako nakakadalo sa pagtitipon ng mga kaklase, kaya wala akong ideya kung ano ang gagawin. Nag-aalala akong mapahiya ka. Awkward na ngumiti si Justin. Nagpakawala ng kaunting tawa si Melinda at inikat ang mga mata sa kanya. Napakakapal ng balat mo, walang makakapagsabi kung nahihiya ka ba. Sa tingin ko, ayos ka lang kung ano ka. Casual lang ang pagtitipon natin. Hindi naman kasi tayo nagkikita ng mga importanteng tao.
Papasok ako para magpalit ng damit at mag-makeup. Maghintay ka muna dito, handa na ako saglit. Kahit na sinabi niyang handa na siya sa 1 segundo, sa oras na umalis ang dalawa, 40 minuto na ang lumipas. Nagpalit si Melinda sa isang mapusyaw na asul na double-layered na damit na Chanel, na nagpapakita ng kanyang makatarungan at malambot na mga binti. Siya ay may guhit na minisuit, na dumaloy sa banayad na curve ng kanyang leeg. Mukha siyang Japanese o Korean star. Habang nakasisilaw ang araw, mayroon pa siyang pares ng nakaistilong Gucci shades na may mga guhit na may kulay. Ang gayong pagbangon ay hindi kailanman lilito sa karaniwang oras ng trabaho. Ang set ng kasuotan na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 20,000 dolyar. Kahit na siya ay isa sa mga nakatataas sa yellow, magiging sobra-sobra kung magsuot ng ganoong damit para magtrabaho. Tiningnan ni Justin ang sarili niyang damit. Bagamat lahat din sila ng mga branded na bagay na binili ni Marian para sa kanya noon, mukhang malabo pa rin ito sa tabi niya. Ngunit hindi siya dapat mabahala sa mga ganitong issue, dahil sinabi ni Melinda na okay lang, kung gayon. Dahil nasa kumpanya pa ang sasakyan Melinda, natural na pumunta sila sa pagtitipon sa kotse ni Justin. Ang pagtitipon ay sa isang high-class clubhouse sa silangang rehiyon ng Stonegate. Kung walang taunang sweldo na minimum na 200,000, imposibleng makapasok ang sinuman. Tila ang iilang mga kaklase na nag-imbite kay Melinda ay napakahusay ng kanilang sarili. Nang dumating si Justin sa destinasyon sakay ng kotse, ilang lalaki at babae ang papasok din sa clubhouse. Pagbaba ng sasakyan, tinanggal ni Melinda ang shades niya. Kinawayan niya ang isa sa mga lalakad na sana sa pasukan, isang matangkad na babae na may kulot na buhok, at sumigaw, "Jaylene." Lumingon naman ang babaeng may kulot na buhok na bumungad sa kanya ang isang bilog na mukha. Nang makita si Melinda, masayang tumakbo siya pabalik at masuyong niyakap si Melinda. "Melinda, bihira ka lang makapunta sa araw ng trabaho. Akala ko hindi ka pupunta," sabi ni Jaylene, tuwang-tuwa. Natural na lumipat ang kanyang tingin kay Justin na kakalock lang ng kotse sa likod ni Melinda. Nag-aalinlangan siyang nagtanong, "Itong Ginoo. Siya ba ang boyfriend mo?" Namula ang mukha ni Melinda habang nahihiyang sumagot ng oo. Si Justin, sa kabilang banda, ay hindi nahiya. Aktibo niyang kinausap si Jaylene. "Hello, Miss Jayle? I'm Justin. Melinda said that I can tag along, so I just came uninvited." Tinakpin ni Jaylene ang bibig para itago ang ngiti. "Sino ang Miss Jayle? Ang apelyido ko ay Lane." "Jaylene. Sino sa mundo ang may apelyidong Jayle?" Nagulat si Justin. Totoo man ito, ngunit hindi niya ito napagtanto. Nang makita ang blankong tingin ni Justin, muling tumawa si Jaylene. Hinawakan niya ang kamay ni Melinda at sinabing, "Nakakatuwa ang boyfriend mo. Maghintay hanggang makilala siya ng iba. Siguradong hahangaan nila ang iyong panlasa." Inikat ni Justin ang kanyang mga labi. Pinupuri ba siya ng babaeng ito o sinisiraan siya? Tumawa lang si Melinda, "Boyfriend ko pa rin ito. Masasabi nila kung ano ang gusto nila." Biglang bumantong hininga si Jaylene, "Narinig ko ang tungkol sa kwento ni Kyle Quill. Sino ang nakakaalam na ang pamilya Quill ay magwawakas sa ganoong kalunos-lunos na paraan? Sa kabutihang palad ay nagawa mong itago ang bagay na iyon. Ngayong may boyfriend ka na, gamaan ang pakiramdam ko bilang kapatid mo." Ang buong pamilya ni Kyle Quill ay pinatay ng Green Dragon Society ni Oliver. Alam iyon nina Justin at Melinda. Sa kabila ng mga pagsisikap na sadyang itago ang balita, imposible pa rin itong itago sa lahat ng tao sa lipunan. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Melinda nang marinig niya ang pangalang Kyle Quill. Iyon lang ang nakaraan. Wala nang dapat pag-usapan, sabi niya. Totoo iyon. Ayaw din ni Jaylene na maging hindi komportable si Melinda. Agad niyang sinabing nakangiti, "Tara na." Ang monitor ng klase at ang iba pa ay nasa loob na. At kay Mr. Justin na unang dadalo sa ating pagtitipon, maligayang pagdating at pumasok. Si Jaylene ay may palakaibigang personalidad. Kaya hindi nagalit si Justin sa kanyang biro sa kanya.
Ngumisi lang siya at sumunod sa dalawang babae sa clubhouse. Bagamat isinama ni Melinda si Justin upang ipakita ang kanilang relasyon, hindi niya gugustuhing manatili sa tabi ni Justin sa lahat ng oras. Hindi iyon ang kanyang estilo. Kaya't sa pagpasok ay patuloy lang niyang kinakausap si Jaylin na matagal na niyang hindi nakikilala habang hawak ang kamay nito. Napakalaki ng espasyo sa loob ng clubhouse, at nilagyan ito ng lahat ng uri ng entertainment facility. Sa pangunguna ni Jaylin, pumasok ang tatlo sa isang malaking pribadong silid. Isang halo ng mga pop na kanta ang umalangaw-ngaw sa buong silid na iyon, at humigit kumulang 7 hanggang 8 tao ang nakikipag-chat sa isa't isa at masayang umiinom. Paano kayo nagsimulang uminom bago tayo dumating? Pabirong pinagalitan sila ni Jaylin nang pumasok siya sa silid. Sa sandaling makita nila sina Jaylin at Melinda, agad na tumayo ang ibang mga tao sa silid. Pero lahat sila ay may iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Isang gwapong lalaki na naka-casual suit at naka-red shirt ang tumitig kay Melinda. Isang excited na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Melinda, nandito ka rin. Bahagyang tumango si Melinda, umatras ng isang hakbang, at pinulupot ang kanyang mga palso sa braso ni Justin. Pagkatapos ay mahinahong tumango siya sa lahat, kanina pa, lahat. Dahil siya ay mula sa linya ng karera sa relasyon sa publiko, madalas niyang kailangang makipag-ayos ng husto para sa kanilang mga karapatan sa industriya ng negosyo. Kabaligtaran ito sa tahimik na personalidad ni Melinda na kasalukuyang ipinapakita. Kitang-kita sa kung paano niya tretuhin ang kanyang mga kaklase. Ngunit maraming tao ang may ganap na kabaligtaran ng mga personalidad sa personal kumpara sa lugar ng trabaho, kaya hindi ito dapat ikagulat. Ang school bell natin ay talagang lalong gumanda at gumanda sa paglipas ng mga taon. Ha! Baka itong gentleman na ito ang bago mong boyfriend, Melinda. Isang matangkad at payat na lalaki na may maliit na bigot ang nagsalita. Tumango si Melinda. Ang kanyang pangalan ay Justin. Siya ay isang kasamahan sa aking kumpanya, at din ang aking kasintahan. Walang sinabi si Justin. Hinayaan lang niyang magpakilala si Melinda bilang paggalang sa kanya. Pagkatapos ay tumango siya sa mga taong nandoon para batiin sila. Ngunit nang marinig mula sa kanilang mga salita na si Melinda ay ang school bell, si Justin ay nakaramdam ng labis na kasiyahan sa kanyang sarili. Lumalabas na hindi niya namalayang nagkaroon siya ng kasintahan na isang school bell. Ngunit nang muli niyang isipin iyon ay parang wala na itong maipagmamalaki. Kahit sino sa mga babae sa tabi niya ay bagay na maging school bells. Bagamat bahagyang nagulat ang mga tao, magalang pa rin silang tumugon, inanyayahan si Justin na maupo sa sofa kasama nila. Si Jaylin ay masasabing ang topic generator sa karamihan. At nang makaupo na silang lahat, agad niyang ipinakilala ang mga pangalan ng lahat kay Justin na kakasali lang sa grupo nila, para pamilyar siya sa kanila. Ang unang lalaking nakipag-usap kay Melinda ay ang class monitor na si Kenzo Zhu na bumalik mula sa Sioux Province. Nang marinig niyang ipinakilala ni Melinda si Justin bilang kanyang nobyo, nagsimulang magpakita ng awkwardness ang mga ekspresyon nito. Naghintay siya hanggang sa makaupo na ang lahat bago nagtanong, first time kong makilala si Mr. Gibson, matagal mo na bang kilala si Melinda? Bakit hindi ka namin narinig dati? Sa mga salitang ito, ang ilan pang mga kaklase ni Melinda ay nabaling din ng tingin kay Justin. Si Melinda ang sikat na school belle sa universidad, kaya natural na naakit niya ang atensyon ng maraming manliligaw. Nagkaroon ng medyo romantikong relasyon sa pagitan nila ni Kyle Quill, na alam din ng kanyang mga kaklase. Pero ngayong pumanaw na si Kyle Quill, na-curious na naman ang mga kaklase niya kung kanino siya makakasama. Tulad ng para sa monitor ng klase na si Kenzo, ginagawa niya ang pinakamahusay sa mga taong ito. Kung hindi magiging napakaraming tao ang espesyal na naglaan ng oras upang magpakita sa pagtitipon sa sandaling bumalik siya sa Stonegate. Gusto niya si Melinda kahit noong nag-aaral pa sila. Ngayong wala na si Kyle Quill, naramdaman niyang ito na ang pagkakataon niya. Si Justin ay hindi tanga, naramdaman niya na si Kenzo ay halatang may galit sa kanya. Malamang isa siya sa mga manliligaw na tumitingin kay Melinda. Kaya naman, nakangiting sinabi ni Justin, halos 1 taon na ang nakalipas.
Pero pareho kaming abala kaya hindi kami nagkaroon pagkakataon na lumabas ng magkasama. Tumango si Kenzo, pagkatapos ay biglang sinabi, ako ang vice head ng Provincial Party Committee Organization Department sa Su Province. I wonder kung anong posisyon ang hawak ni Mr. Gibson sa Yellow. I assume that Mr. Gibson must be quite the figure to be able to gain the love of our school belle, right? Sa mga salitang ito, malinaw na sinusubukan niyang ipakita ang sarili niyang mga kakayahan ng hayagan. Bago pa man makapagsalita si Justin, bumulalas ang isang matabang lalaki na may tiyan ng beer. Oh my God! Napakabigat ng class monitor natin. Isang taon na lang at na-promote ka na naman. Ilang araw ang nakalipas bumalik ang tatay ko at sinabi sa akin na ang monitor ng klase ko ay sumali sa Provincial Party Committee Organization Department, at sumali pa sa Provincial Standing Committee sa Su Province. Hindi ako makapaniwala noong mga oras na iyon. Sino ang nakakaalam na totoo iyon? Sabi ng isa pang kaklase na may halong damdamin. Nakipagkamay lang si Kenzo sa mukha na walang pakialam at sinabing, maswerte lang ako na napalitan ng isang walang laman na posisyon. Hindi ito malaking bagay. Class monitor, itigil mo na ang pagiging humble. Kahit na ang mga taong tulad ko na hindi pamilyar sa politika ay alam na ang pagpasok sa provincial party sa iyong edad ay nangangahulugan na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Sa lahat ng nakakabigay puri na pananalita, ang pamumula ay kumikinang sa mukha ni Kenzo. Ang mga salitang iyon ay halatang nagpapalakas ng kanyang ego. Lahat ng nakaupo roon ay nagmula sa medyo magagandang background ng pamilya, ngunit ang mga kaklase na dating nagsimula sa parehong antas tulad niya, ngayon ay umawit ng mga papuri sa kanya. Hindi ba iyon ang pinakamaganda patunay ng kanyang tagumpay? Gayunpaman, nang ilipat ni Kenzo ang kanyang tingin kay Melinda na siyang pinaka-inaalala niya, nasaroon siya ng loob na makitang nakangiti lang ito na may walang pakialam na mukha. Mukhang wala siyang balak purihin siya. Walang kahit isang kibot ng pagkagulat sa mukha niya. Sa totoo lang, hindi iyon kasalanan ni Melinda. Kung ito ang matandang Melinda, marahil ay nabigla siya sa kung paano siya nakapasok sa provincial party sa murang edad. Ngunit ngayon, hindi banggitin ng kanyang sariling lalaki na si Justin ay ang panganay na apo ng Yang clan, isa sa 4 na pangunahing angkan, at mayroon siyang mga pambihirang kakayahan at talento. Maging ang kanyang ama na si Oliver ay nangingibabaw sa underworld ng Central City. Ang mga ministro sa Central City ay kailangang magpakita ng paggalang kay Oliver. Kaya bilang anak ni Oliver, wala siyang dahilan para pansinin ang mga opisyal tulad ng nakaraan. Ngunit hindi alam ni Kenzo ang mga kamakailang pag-unlad ni Melinda. Nakita niya lang na nabulag siya sa pagmamahal niya kay Justin, kaya naging manhid siya sa pag-unawa kung gaano kaliwanag ang kanyang kinabukasan. Kaya't nagpatuloy siya sa pagtatanong, stop being so polite, everyone. I'm still the same class monitor I was. More importantly, Mr. Gibson is our guest here today. Being chosen by Melinda as her boyfriend has made me very curious about that. Don't you all want to know more about it too? Mr. Gibson, we've yet to hear of your position. Sa totoo lang, gaano man sinagot ni Justin tanong na ito ay isang lubos na kahihiyan. Ang dahilan ay si Justin ay hindi maaaring maging CEO ng Yellow International, sa karamihan ay isa siya sa mga nakatataas. At ang isang mas mataas na up mula sa isang internasyonal na kumpanya ay hindi karaniwan. Kung ikukumpara kay Kenzo na nagbigay na ng malaking kapangyarihan sa murang edad, si Justin ay milya-milya ang layo mula sa kung saan siya. Alam din ng lahat na sinadya ni Kenzo na ipahiya si Justin. Gusto niyang ipaalam kay Melinda ang pagkakaiba niya at ni Justin. Kahit na hindi nito kailangang magbago ang isip ni Melinda, hindi niya gustong gawing madali ang tagalabas na ito na tinatawag na Justin. 613. Habang nakikinig siya sa hindi direktang pag-atake na ibinabato kay Justin, bahagyang kumunot ang kilay ni Melinda. Ngunit sa panlabas, ang mga salita ni Kenzo ay hindi gaanong kawalang galang, kaya walang dahilan para siya ay pumasok. Sa sandaling iyon, biglang nahiya si Justin at napahajijek. Kailangan bang questionin ito? Ang tungkulin ko, syempre ang pagiging personal boyfriend ng mahal kong Melinda.
Matapos lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, iniabot ni Justin ang kanyang kamay upang masuyong haplasan ang malambot at malinis na mukha ni Melinda. Pinapula nito ang mukha ni Melinda sa kahihiyan at nahihiyang pinandilatan niya si Justin. Wala talagang kahihiyan ang lalaking ito. Ang mga nakakahiyang salita at kilos ay walang halaga sa kanya kahit sa isang silid na puno ng mga estranghero. Ngunit hindi niya mapahiya si Justin sa pamamagitan ng pag-alis ng silid kahit na iyon lang ang nasa isip niya. Sa tunayan, hindi lang nagalit at napahiya si Melinda sa parehong oras, ito rin ay isang panga ng iilang kaklase na naruroon. Ang orihinal na tanong ay seryoso tungkol sa kani-kanilang karera ng tao. Sino ang nakakaalam na ang taong ito ay magsisimulang magpakita ng kanyang pagmamahal ng walang babala? Hindi lamang nito inilipat ang paksa, binigyan pa nito si Kenzo ng isang marahas na sampal ng kahihiyan. Nakikita mo ba yon? Ito ang aking babae, ano ang maaari mong gawin tungkol dito? Tandang pananong. Isip ni Justin. Ang makapal na balat na personalidad ni Justin at ang kanyang palihim na mga aksyon ay lubos na nagpabaligtad sa pananaw ng iba sa kanya bago ito. Lalo na si Jaylene. Nakabuka ang bibig niya, habang iniisip, iyon din ang lalaking tumatawag sa kanya ng Miss Jail, kanina lang. Paano kaya nagbago ang kanyang pagkatao sa isang maikling sandali? Umasim ang mukha ni Kenzo habang awkward na tumatawa. Si Mr. Gibson ay isang eksperto sa pagpapasaya sa mga babae, hindi nakakagulat na pinili ka ni Melinda bilang kanyang kasintahan. Well, ang buong kwento ay bahagyang mas komplikado kaysa doon. Ang mahalagang punto ay ako ay isang tao na handang mahalin siya ng totoo, sabi ni Justin na may ganap na simple at tapat na mukha. Siya ay tumingin bilang taos puso na tila siya ay ganap na handa na hukayin ang kanyang puso at baga para sa kanya. Marami sa mga kaklase ni Melinda ang naging ekspresyon ng pagkasuklam. Masyadong nakakasuka ang mga lovely-dovey words na sinabi ng lalaking ito. Nanatiling nakayuko lang si Melinda walang sinasabi. Ang kanyang nasusunog na pulang tainga ay patunay na siya ay talagang nahihiya at nahihiya na hindi masukat ngayon. Sa wakas ay naunawaan ni Kenzo. Walang hiya ang lalaking nasa harapan niya. Kahit anong pilit mong ipahiya siya, nagawa niyang ilihis ito at magpatuloy. Bakit? Hindi kasi siya marunong mahiya. Mukhang devoted talaga si Mr. Gibson sa school bell natin. Haha, class monitor, huwag na natin hayaan na ipagpatuloy niya ang pagpapakita ng debosyon niya sa kanya. Bihira na tayong magkita, kaya uminom pa tayo ng konti. I agree. Looking at them makes me so envious especially when my marriage is heading towards its grave. Bilisan na lang natin uminom. Ang ilang mga kaklase ay nagsimulang humadlang sa mga salita ni Justin, sa pagtatangkang iligtas si Kenzo ng ilang pagmamalaki. Pagkatapos ng lahat, kung magpapatuloy ang mga bagay na tulad nito, si Kenzo ay malapit nang mamatay sa galit. Itong class monitor na si Zu pa rin ang may pinakamaliwanag na kinabukasan sa kanilang mga kaklase. Ang mga naruroon ay nagpaplanong umasa kay Kenzo upang tulungan sila sa ilang mga bagay sa hinaharap, kaya paanong hindi nila subukang pasayahin siya. Si Kenzo, sa kabilang banda, ay isa ring tao na nasanay sa mga opisyal na sitwasyon. Kahit na siya ay bata pa, kailangan niyang bumuo ng isang mataas na antas ng pagpapaubaya. Bumalik sa normal ang kanyang mga ekspresyon, at ngumiti siya habang itinataas ang kanyang baso ng alak, ipinapatong ito sa mga baso ng ilan pang mga kaklase, at sinabing, nasabi ko na ito noon pa. Mananatili lang ako sa Stonegate nang hindi hihigit sa 2 araw. Ngunit ang karamihan sa inyo ay nagpasya na magtipon sa aking karangalan. Hindi ko talaga alam kung paano babayaran kayong lahat. Ang aming pinarangalan na ministro ay personal na dumating. Ikinagagalak naming makibahagi sa iyo ng kaunting inumin. Paano pa kami mahihiling sa iyo, ang ministro na bayaran kami ng anuman? Nakangiting sabi ng isa sa mga kaklase. Ang iba pang mga kaklase ay nakiisa rin sa pambobola at nagbigay ng iba't ibang papuri sa kanya, karamihan ay pinupuri kung gaano kahusay si Kenzo na umangat sa mga ranggo gamit ang kanyang mga pambihirang kakayahan, at ang kanyang papel bilang isang modelo sa kanilang buhay. Si Jaylene, sa kabilang banda, ay mas malapit kay Melinda.
Pakiramdam niya ay walang magandang nararamdaman si Melinda kay Kenzo, kaya pinili niyang manahimik. Kumuha lang siya ng 3 baso at nagbuhos ng whiskey para kina Melinda at Justin. Todo ngiti si Justin, nagpapasalamat kay Jaylene. Naramdaman niya na ang Miss Jail, na ito ay may magandang personalidad, dahil hindi siya nagmamadaling purihin si Kenzo, sa halip ay ginawa niyang punto na magbuhos ng alak para sa kanyang kaibigan at Justin, ang tagalabas na ito. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga tinatawag na kaklase na ito, bumaantong hininga si Justin sa kanyang puso. Ang mga taong ito ay maaaring maging tunay na kaibigan sa nakaraan. Ngunit ang mapagpanggap nilang hitsura ay halos hindi naiiba sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan sa lugar ng trabaho. Ang Kenzo na ito ay halatang deputy minister pa rin, ngunit kailangan lang nilang baliwalain ito ng tahasan at tinawag siyang ministro. Para lang mapasaya siya. Si Melinda ay walang masyadong sinabi maliban sa kanyang maliit na pakikipag-chat kay Jaylene. Sa tuwing tinatanong siya ng iba, maikli at simpleng sagot ang ibibigay niya. Actually she wasn't keen on stay on, but they were her friends after all. Bagamat iba ang edad ng lahat, pinapahalagahan pa rin niya ang kanilang pagkakaibigan at ayaw niyang gawin itong isang hindi masayang kaganapan para sa lahat. Gayunpaman, sumulyap si Melinda kay Justin na nakaupo sa tabi niya paminsan-minsan. Nag-aalala siya na galit pa rin si Justin kay Kenzo, at kaladka rin siya muli sa kanyang gulo. Si Justin ay kumakain ng merienda at umiinom ng kaunting alak. Siya ay tila nakaka-relax at walang pakialam. Sa kanyang mga mata, ang mga taong nauna sa kanya ay maaaring naging payaso sa isang circo. Itinuring niya lang ito na parang nanunood ng palabas kasama ang kanyang babae. Nang makita niya si Melinda na sumulyap sa kanya ng nag-aalala, si Justin ay kumendat sa kanya ng palihim. At kasabay nito, huminahon si Melinda at bahagyang nakahinga. Pagkatapos ng matagal na pag-uusap ni Kenzo at ng mga kaklase, ang tingin ni Kenzo ay ibinalik kay Justin na umiinom sa sarili niyang tamad. Ngumiti siya at sinabing, halos nakakatakot, si Mr. Gibson ay umiinom ng mag-isa sa lahat ng oras na ito. Nagmumukha kaming masamang host. Paano ito? Iminumungkahi ko na lahat tayo ay mag-toast kay Mr. Gibson, ituring na lang natin ito bilang isang pagpapala para kay Mr. Gibson at Melinda na maging masaya at masayang magkasama. May kabuuang 8 tao ang naroroon, kabilang si Kenzo. Nangangahulugan ito na si Justin ay kailangang uminom ng tuloy-tuloy kasama ang 8 sa kanila. Ang ilang mga kasama na sapat na matalino ay agad na napagtanto na ang monitor ng klase ay sinusubukang patumbahin ang malas na lalaking ito na tinatawag na Justin. Nagsisilbi sa kanya ng tama. Sino ang nagtanong sa kanya na makisali sa isang babaeng hindi pinapayagang hawakan? Ngunit ang mga taong ito ay lahat ay pumanig kay Kenzo, natural na hindi nila subukang hikayatin siya mula dito. Bukod dito, ang mungkahing ito ay tila para sa kapakanan ng kaligayahan nina Justin at Melinda sa ibabaw. Siyempre ang lahat ay higit na handang gawin ang pabor na ito kay Kenzo. Kailangan lang nilang uminom ng 1 tasa, samantalang si Justin ang dapat uminom ng hindi bababa sa 8 tasa. Napakagandang mungkahi. Halika, ako ang unang magbuhos ng laman ng aking tasa para ibigay ang aking mga pagpapala. Mr. Gibson, punan mo rin ang iyong tasa. Uminom ka. Isang lalaki na nakaupo malapit kay Justin ang nanguna upang simulan ang inuman. Itinaas niya ang bote ng alak at pinuno ang tasa ni Justin, na sinundan ng sa kanya. Pagkatapos ay tumayo siya, at sa pag-angat ng kanyang ulo, nilagok niya ang buong tasa ng kulay amber na alak. Ang whiskey ay may humigit kumulang 40% na alak. Kung uminom sila ng noon, ang mga taong may average na limitasyon ay magsisimulang makaramdam ng pagkahilo sa oras na naubos na nila ang 2 tasa. Ang grupong ito ng mga tao ay madalas na umiinom ng magkasama. Natural lang na medyo mataas ang kanilang tolerance. Lahat sila ay nagdulot ng kaguluhan tungkol dito. Kung tumanggi si Justin na uminom, parang hindi niya ito binibigyan ng anumang mukha, at nangangahulugan ito na inaamin niya ang pagkatalo. Lalong nagalit si Melinda kay Kenzo ngayon. Pero sa dinami-dami ng mga kaklase, hindi niya rin siguro masabi ng diretso. Siya ay labis na nag-aalala sa kanyang puso.
Hindi niya gusto na talagang kailanganin ni Justin na inumin ang lahat ng 8 tasa ng tuloy-tuloy. Tahimik na inabot ni Justin ang kanyang kamay upang hawakan ng bahagya ang kamay ni Melinda, para sabihin sa kanya na ayos lang siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang baso ng alak at nag-toast sa lalaki, sinabing, dahil masigasig ka, syempre wala akong dahilan para tumanggi. Pagkatapos nito, sabay taas ng ulo, nilagok din niya ang buong baso ng alak. Isang bahid ng lamig ang bumungad sa mga mata ni Kenzo na nakatingin sa gilid. Siya ay may masamang ngiti sa mga sulok ng kanyang mga labi, na tila inaabangan ang kahihiyan ni Justin. Hindi siya naniniwala na ang Justin sa kanyang harapan ay makakainom ng 8 baso ng inuming may 40% na alak ng tuloy-tuloy. Ito ay katumbas ng 2 kilo ng high alcoholic Mauthausen-Eichen liquor. Ngayong nagsimula na silang mag-inom, ang iilan pang iba ay kailangang sumunod at mag-toast din sa kanya. Kung hindi sila nag-toast sa kanya, hindi nila binibigyan ng kahit anong mukha si Kenzo. Bagamat ang ilan sa kanila ay naawa kay Justin, sila man o siya. Si Justin ay medyo malugod na tinatanggihan ang sinumang lumapit. Isa-isa siyang nag-toast sa mga kaklase na ito ni Melinda, baso sa baso, tinikman ang whiskey na para bang ito ay simpleng tubig. Ang alak ay hindi talaga nagdulot ng banta sa kanya. Maaari lang niyang gamitin ang Endless Resolve Restoration Scripture para mag-evaporate ito, at ito ay naayos na. Wala namang problema. Ngunit sa pagmamasid sa lahat ng ito gamit ang sarili niyang mga mata, naramdaman ni Melinda na nakaupo sa tabi niya ang pananakit ng puso niya para sa kanya. Wala na siyang pakialam sa pakikipagkaibigan niya sa mga tao sa silid, mas mahalaga ang kanyang lalaki kaysa doon. Kaya noong iinom na ni Justin ang ika-5 baso ng whiskey, dali-dali siyang pinigilan ni Melinda, huwag ka nang uminom. Awkward na tumawa ang lalaking toast sa kanya. Hoy Melinda, paanong hindi mo ako mabibigyan ng mukha? Hinayaan mong mag-toast ang iba sa kanila, pero gusto mo siyang pigilan kapag turn ko na. Mabuti pa si Mr. Gibson pagkatapos uminom ng marami. Ang kanyang pagtitiis sa alak ay hindi kapani-paniwala. Kumunot ang magandang kilay ni Melinda, hindi pinapansin ang kaklase na iyon, at malumanay na sinabi kay Justin, huwag ka nang uminom, okay? Masisira ang katawan mo. Hindi na rin interesado si Justin na pasayahin sila. Dahil labis na nag-aalala si Melinda sa kanya, tumango lang siya ng masunurin at ibinaba ang baso ng alak. Mr. Gibson, hindi ito gagawin. Ako ang nagmungkahi ng pag-ihaw na ito, at hindi pa ako nag-toast sa iyo, pero gusto mo nang huminto sa pag-inom. Talagang sinisiraan nito ang aking pride. Ngumiti si Kenzo. Personal niyang nilagyan ng alak ang baso ni Justin, pagkatapos ay itinaas ang kanyang baso para mag-toast kay Justin. Iinuman ko muna ito bilang karangalan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nilagok ni Kenzo ang buong baso ng alak, at binaligtad ang kanyang baso upang ipakita na wala na kahit isang patak. Lasing na ako. Hindi naman masyadong maliit si Mr. Gibson na tanggihan kahit ang huling baso ng alak na ito, hindi ba? Nagpakita ng tapat na tingin si Kenzo kahit na ang kanyang intensyon ay inosente. Naniniwala siya na tumanggi lang si Justin na uminom dahil naabot na niya ang kanyang limitasyon. May ilan pang nakiisa sa kaguluhan, tama. Bilang boyfriend ng school belle natin, dapat kahit papaano ay may alcohol tolerance ka. You should give the class monitor some face. Ako ang pumipigil kay Justin sa pag-inom. Dapat tumigil na kayong lahat sa pagpilit sa kanya. Si Melinda ay lubhang nababalisa, at nagsalita upang protektahan si Justin. Isang babae ang tumawa, si Justin kaya ay natatakot sa kanyang kasintahan. Iyan ay may katuturan. Hoy, Kuya Gibson. Inumin mo na lang ang alak kung lalaki ka. Kung hindi, nawawala ang lahat ng iyong mukha. Ang isa pang tao ay tumawa at sinubukan siyang pukawin. Napakamot si Justin sa likod ng kanyang ulo, at inosenteng humajejek siya habang sinabi niya, pinagbawalan na ako ni Babe Melinda na uminom. Kaya tiyak na hindi ako iinom. Sigurado ka ba? Lalaki ka pa ba? Tinatapon mo yang mukha mo. Nagsimulang sumigaw ang ilang galit na mga kasama. Marami na silang nainom, ngunit lahat ng kanilang pagsisikap ay mauubos kung hindi lasing si Justin.
Ngunit dinilaan lang ni Justin ang kanyang mga labi at sinabi ng malakas at mariin, na wala na ang aking kailan isang puri, ano ang kailangan ko para sa isang mukha. Sa kanyang mga salita, lahat ng naruroon ay natigilan sa katahimikan. Nakakita na sila noon ng mga walang hiyang tao, ngunit hindi sa ganitong antas. Kalinisan. Ito ba ay isang bagay na dapat sabihin ng sinumang tao? Parang tumawa ng malakas si Melinda. Masyadong nakakainis ang lalaking ito. Naglakas loob pa siyang maglabas ng kalokohan sa ganoong okasyon. Pero napawi rin ang galit niya. Inikat niya lang ang mata niya kay Justin at ngumiti habang walang sinasabi. Si Jaylin ay tumatawa na parang baliw. Siya ay labis na nabighani sa katotohanan na ang kanyang kapatid na kaibigan ay nakakuha ng kanyang sarili ng ganoong kasintahan. Si Kenzo at ang iba ay mukhang napaka-awkward. Itinakda na ni Justin ang bar sa isang bagong mababang para sa kanila. Ano pa ang masasabi nila? Hindi sila natatakot sa mga hindi makatwiran, ngunit sa mga nagpapanggap na inosente. Dahil masyado nang sinunod ni Mr. Gibson ang mga salita ni Melinda, kaya wala na tayong masasabi. May gagawin pa ako, kailangan kong bumiyahe. Maaari kang magpatuloy. Tumayo si Kenzo na may tame time na mukha. Hindi pinansin ang kakaibang tingin ng iba, diretso lang siyang lumabas ng private room. 614. Nang makitang umalis si Kenzo sa silid, ipinagpatuloy ng iba sa kanila ang kanilang walang kwentang pagsisikap na lasing si Justin. Sa pagtatapos ng araw, ang kailangan lang nilang gawin ay ang makasama si Kenzo. Sa kaibuturan ng kanilang puso ay naaawa pa rin sila kay Melinda at itong si Justin na hindi pa nila nakikilala. Ngunit ngayon na ang mga bagay ay wala nang babalikan, nakaramdam sila ng awkward na kausapin si Justin pagkatapos. Nagpanggap lang sila na parang walang nangyari at nagsimulang mag-chat sa isa't isa. Tinanong ni Justin si Melinda na nasa tabi niya ng mahina, hinihiling mo sa akin na samahan kita dito dahil alam mo na at gusto mo akong tulungang protektahan ka mula sa something guy na iyon. Bahagyang kinagat ni Melinda ang kanyang labi at tumango. So ginagamit mo lang ako. Kumunat ang noo ni Justin. Galit ka ba? Nag-aalalang itinaas ni Melinda ang kanyang ulo. Nagigilty niyang sinabi, si Kenzo ay nanliligaw sa akin mula pa noong mga araw ng universidad ngunit hindi ko siya tinanggap. Medyo naging maayos ang mga pangyayari nang pumunta siya sa Sioux Province para magtrabaho mamaya. Pero aayain niya pa rin ako tuwing babalik siya sa Stonegate. Ang gusto ko lang sa kanya ay sumuko siya. Pero hindi ko inaasahan na gagawin niya ang ginawa niya noon. Kahit na hindi ko naisip na ganito siya ngayon. Ngumisi si Justin. Hindi naman ako galit, pero nararamdaman ko pa rin na mali ako. Ginamit na parang baril ng sarili kong manliligaw, para akong nalasan sa alak. Masasabi ni Melinda na may iba pang intensyon si Justin sa likod ng kanyang mga salita. Paano pa siya nalasan sa alak kung hindi man lang siya lasing? Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, kunin mo ito bilang utang ko sa iyo. Sa susunod ay hahanap ako ng pagkakataong gumawa ng tamang pagkain para mabayaran mo. Ayokong kumain ng lutong bahay mo. Umiling si Justin. Kung gayon ano ang gusto mo? Tanong ni Melinda. Gusto kita. Kakainin na lang kita, sabi ni Justin sa tabi mismo ng tenga ng babae. Naramdaman ni Melinda na uminit ang mukha niya. Hindi siya sumagot bagkos ay yumuko lang siya. Ayaw niyang malaman ng mga taong ito kung gaano siya kaiya. Hindi itinuloy ni Justin ang panunokso sa kanya. Humigop siya ng alak at dahan-daang sinabing, sa totoo lang. Mas gugustuhin kong gamitin mo ako ng mas madalas, para marami pa akong magawa para sa iyo. Itinaas ni Melinda ang kanyang ulo, naguguluhan, nakatitig kay Justin. Hinding-hindi kita mabibigyan ng kumpletong relasyon. Ang magagawa ko lang ay iwan ka sa dilim. I feel so guilty about it that I would like to make it up to you as much as possible. Hininaan ni Justin ang volume niya at sinabing, kaya naman, dahil may magagawa ka para sa iyo, makapag-ambag ng kaunti, mas pinapagaan ang loob ko. Sa hinaharap kung may iba ka pang lalaking gusto mo, hindi ako masyadong malulungkot tungkol doon kahit masakit ito.
Hanggat maaari kang maging masaya, okay lang na mag-back out din ako dahil ako naman ang greedy. Lumiwanag ang malinaw na mga mata ni Melinda. Sa madilim na liwanag, ang kanyang kamay ay nakahawak sa magaspang na palad ni Justin nang walang malay. Gusto ko ring magsikap na huwag kang mahalin, masamang tao. Para kapag nakaramdam ako ng hindi patas at sama ng loob sa puso ko, hindi ako gaanong mapait at nasasakal. Pero hindi ko magawa. Hindi ko magawa ngayon, at hindi ko rin magagawa sa hinaharap. Inalis mo na ang kakayahan ko na gawin iyon. Kaya't dapat mong isipin na gamitin mo ito sa buong buhay mo. Hindi natural na ngumiti si Justin, tinanggo ang kanyang ulo. Say, anong pinag-uusapan niyong dalawa? Hindi mo ba ako pinapansin itong dati mong kaklase? Sa wakas ay napagtanto ni Jaylin na nasa tabi nila kung ano ang ibinubulong ng dalawang ito. Pinandilatan niya sila ng masama. Ngumiti si Melinda kay Jaylin nang humihingi ng paumanhin, okay fine. Hayaan mo akong mag-toast sa iyo bilang kabayaran. Nag-toast ang dalawang babae at inalis ang laman ng kanilang baso. Si Melinda ay orihinal na mula sa linya ng relasyon sa publiko, natural lamang para sa kanya na magkaroon ng mataas na pagpapaubaya sa alkohol. Bakit hindi pa bumabalik itong Presidente Zhu? May nagtatakang nagtatanong. Ang iba ay natagpuan din itong kakaiba. Halos 10 minuto na ang lumipas. Buntong hininga. Nagpakawala ng buntong hininga si Justin. Marahil siya ay may mga lihim na paghihirap na hindi niya mabubunyag. Nakatitig sa kanya ang lahat. Curious na tanong ni Jaylin, anong sikretong paghihirap? Mahiwagang tumawa si Justin bago sinabing, para sa mga lalaki, kapag sila ay nasa ilalim ng labis na stress, at hindi nakakakuha ng sapat na ehersisyo, ang kanilang prostate gland. Kidney. Ang mga bagay na tulad nito ay maaaring magsimulang magkaroon ng mga problema. Ang monitor ng klase na palaging nag-aambag sa bansa ay napakaingat, para sa kanya na magkaroon ng ilang maliliit na problema ay hindi rin maiiwasan. Dapat ay tumigil na kayong lahat sa pagmamaktol tungkol dito. Sa mga salitang ito, hindi napigilan ng lahat na tumawa ng malakas. Masyadong masama ang lalaking ito. Kanina lang niya binaliktad ang mga bagay-bagay para magmukhang awkward para kay Kenzo, at ngayon ay nagsasabi siya ng mga bagay tulad ni Kenzo na may mga problema sa reproduction sa likod niya. Kung marinig ito ni Kenzo, walang masasabi kung ano ang maaari niyang gawin sa galit. Sakto namang bumukas ang pinto ng mga sandaling iyon. Naglakad pabalik si Kenzo nang hindi alam kung ano ang nangyari. Mukhang good mood siya. Maging ang kanyang mga yapik ay mas magaan. Aba, tuwang-tuwa ang lahat. May hindi ko alam. Tanong ni Kenzo, nakita ang tawanan sa mukha ng lahat. Sino ang nakakaalam na lahat ng mga kaklase na ito ay nakatitig kay Kenzo, tinitingnan siya. At palihim pa nilang itinoon ang kanilang mga tingin sa ibabang bahagi ng katawan niya. Si Kenzo ay napuno ng mga tanong ngunit piniling huwag magsalita. Kaya lang niyang pigilan ang kanyang pag-aalinlangan at umupo upang magpatuloy sa pagsasalita, paumanhin na ang lahat ay maghintay ng napakatagal. Malapit nang gaganapin ang pambansang kongreso ng bayan, kaya napakaraming bagay ang nangyayari. Halika sa lahat, magpatuloy tayo sa pag-inom. Gayunpaman, itinaas lang ni Kenzo ang kanyang baso, at sinabi ni Melinda, class monitor, kailangan namin ni Justin na bumalik sa kumpanya sa hapon para sa ilang mga bagay, kaya maaari lang tayong manatili hanggang ngayon para sa araw na ito. Magkita tayo muli sa susunod kung may pagkakataon. Basically she meant aalis na sila kaagad, hindi na siya kasama. Nag-aalala si Melinda na may gagawin si Kenzo para i-target muli si Justin. Hindi niya kayang makitang nahihirapan si Justin para lang protektahan siya. Noong una, inakala ng lahat na susubukan ni Kenzo na patuloyin sila. Gayunpaman, casual na ngumiti lang si Kenzo. Napakabilis ng pag-alis ni Melinda. Pero hindi ka namin dapat ipagpaliban kung may kinalaman sa trabaho. Magkita-kita tayong dalawa. Sumangayon ang lahat at tumayo para makitang umalis sina Justin at Melinda. Okay naman si Justin dito. Gustong umalis ni Melinda, pagkatapos ay aalis siya kasama niya. Ngunit kahit papaano, alam niyang hindi magiging ganito kasimple ang mga bagay.
Lahat sila ay pinalabas sina Justin at Melinda sa pribadong silid at hanggang sa labas ng clubhouse. Mainit nilang ipinahayag ang kanilang pag-asa na muling magsama-sama sa susunod, at pinuri pa nga si Justin kung gaano siya kagaling uminom. Si Justin ay lihim na nagmumura sa kanyang puso, sino ang nagsabi na siya lang ang makapal ang balat? Ang mga taong ito dito ay pawang makapal ang balat. Maaari nilang baguhin ang kanilang mga ekspresyon ng mas mabilis kaysa sa maaaring i-flip ng isa ang isang libro. Palabas na sana sila ng main gate ng clubhouse, dir-diretsyong naglakad papunta sa kanila ang isang pandak at matambok na lalaki na may hiwa ng crew, nakasuot ng striped gray suit. Nakayuko ang ulo ng lalaki kaya tila hindi niya napansin ang isang kumpol ng mga tao na naglalakad palabas ng pinto, at dir-diretsyong naglakad patungo sa kanila sa mabilis na mga yabag. Agad na napagtanto ni Justin ang isang bagay at bahagyang iginalaw ang kanyang katawan patagilid, sinusubukang iwasan ang matambok na lalaking ito. Little to know that, kahit na hindi nagtagumpay ang accidental, na bukol ng matambok na lalaking iyon, iginalaw pa rin niya ang kanyang katawan patungo sa isang tabi sa napaka-profesional na paraan, at bumagsak sa sahig. Tumawa si Justin. Wala man lang siyang nagawa. Hindi ba't ang galing ng taong ito sa pag-arte ay medyo nakakatakot? Hooray! Sa sandaling malaglag ang matambok na lalaki sa sahig, napasigaw siya sa sakit. Para siyang natama ng siko niya sa mga haligi ng pinto. Halos tumulo ang kanyang mga luha habang yakap-yakap ang kanyang braso at sumigaw ng malakas, "Tulong! Napakasakit! Sinusubukan mo ba akong patayin?" Hindi na hinintay na mag-react ang lahat, mga 7 hanggang 8 lalaki na nakasuot ng iba't ibang kasuotan ay biglang sumugod mula sa isang sulok sa labas ng clubhouse. Ang isa sa kanila na may pilak na kwintas na nakasabit sa kanyang leeg, at may bahagyang kulot na buhok na may parisukat na mukha ay sumigaw ng may pag-aalala, "Matandang mataba. Anong problema mo? Anong nangyari sa kamay mo?" Ang pandak na lalaki na tinawag na Old Fatty, ay may galit sa kanyang mukha at napasigaw sa sakit, "Kuya! Papasok na sana ako sa pintuan, at nabangga ako ng lalaking ito. Ang kamay ko. Nabali yata ang kamay ko." "Ano?" Ang parisukat na mukha na lalaking iyon ay galit na tumingin kay Justin. "Naglakas loob kang makabunggo sa aking, ang nasasakupan ng curly jailer wolf. Kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag ngayon, huwag mo nang isipin ang paglabas ng pintong ito nang hindi nasaktan." Agad na tinulungan ng grupo ng mga subordinate ang mapagpanggap na lalaki na makatayo, at sumigaw pagkatapos nitong curly jailer wolf, humiling kay Justin na bigyan sila ng paliwanag. Alam ng lahat na naruroon na ito ay isang scam. Ang mga taong iyon ay malinaw na naghihintay doon upang hilahin ang isa sa kanila. Ngunit sa ganoong klaseng clubhouse, paano naging posible na kahit isang security guard ay wala sa paningin? Paano sila pinayagang isagawa ang kanilang mga pukana dito? Nagkaroon ng mali sa bagay na iyon, at tila espesyal itong nakatarget kay Justin. Sinulyapan ng ilang taong matalino si Kenzo na ngayon lang lumabas ng kwarto para gumawa ng isang bagay. Ngunit ang mukha ni Kenzo ay tila puno ng pag-aalala. Walang makapagsasabi ng kakaiba sa kanya. "Niloloko niyo kami sa sikat ng araw. Kung hindi kayo aalis kaagad, tatawag kami ng mga pulis." Malamang na mahulaan ni Melinda kung ano ang nangyari, ngunit wala siyang masabi ng walang ebidensya. Dahil nanatiling tahimik si Justin, maaari lamang niyang gamitin ang pagtawag sa mga pulis bilang banta dahil sa gulat upang labanan ang mga hooligan na ito. "Tumawag ka sa mga pulis. Sok-sok, munting babae, paano ka naging ignorante sa estado ng mga pangyayari?" Tinitigan ng curly jailer wolf si Melinda na may masamang tingin, at sinabing, "Paano kung dumating nga ang mga pulis? Nasa tama pa rin tayo, hindi ba? Ito yung lalaking unang nakabangga sa kapatid natin. Sa karamihan ay masusuri natin ang kanyang mga sugat sa ospital. Hindi siya nasaktan." Si Jaylin na nasa gilid ay hindi nakatiis na panoorin ito at nagsalita para kay Melinda. Ngumiti ng masama si curly jailer wolf. "Nasugatan man o hindi, malalaman lang natin kapag nakarating na tayo sa ospital." Ipinilig ni Justin ang kanyang ulo sa kanyang puso.
Sa totoo lang hindi ito isang usapin kung nasugatan o hindi si Old Fatty. Kahit na hindi siya nasugatan, dahil sa profesionalismo ng mga taong ito, maaari silang magdulot ng pinsala sa daan. Sa makatuwid, ang mahalagang punto ay ang paghahanap ng totoong dahilan kung bakit ito nangyari. Kung noon pa man, ang pinakamadaling paraan para malutas ito ni Justin ay ang bugbugin ang lahat ng taong ito. Ngunit kung gagawin niya iyon, diretso siya sa bitag ng mga taong ito. Hindi alintana kung saktan o pinatay niya ang mga ito, magdadala lamang siya ng kasawian sa kanyang sarili. Ang mga kaguluhan ay patuloy lamang na darating, at ito ay magdaragdag ng hindi kinakailangang problema kay Melinda. Ito ay hindi katumbas ng halaga. Matapos yung pag-isipang mabuti, nagkaroon ng ideya si Justin. Sinabi niya kay Melinda na nasa tabi niya, tawagan ang mga pulis. Mag-uusap tayo pagkatapos dumating ang mga pulis. 615. Inihanda ni Melinda ang kanyang telepono, at sa pagsang-ayon ni Justin ay agad na nag-dial sa hotline ng pulisya. Ang Curly Jailer Wolf at ang kanyang grupo ay hindi natakot sa tawag. Nagtataka silang nanonood, inaabangan kung anong mga laro ang nilalaro ni Justin. Nang si Melinda ay konektado sa East District Police Department, ikinwento niya ang buod ng insidente. Pagkatapos magbigay ng detalyadong address ng kanyang eksaktong lokasyon, lumingon siya para titigan si Justin. Alam niya na para kay Justin, walang higit sa kanyang kakayahan. Ngunit sa presensya ng mga taong tulad nito, ang maliwanag na pag-iisip na si Melinda ay mabilis na napagtanto na si Kenzo ang may pakanan nito. Ang hindi niya maintindihan gayunpaman ay kung paanong ang isang tao na minsang nababahala sa kanya, ay gagawa ng isang bagay na kasuklam-suklam laban sa kanya. Kung mayroon man, lalo lang nitong hahamakin siya. Si Jaylin kasama ang iba pa niyang matatandang keskwela ay hindi umalis sa eksena dahil sa kanilang takot sa Curly Jailer Wolf at sa kanyang mga gang ng mga tog. Sa kabila ng kung gaano sila mayaman o makapangyarihan, ang pag-iwas sa mga paghaharap na tulad nito ang pinakaligtas nilang mga pagpipilian. Hindi sa banggitin ang paglalagay ng kanilang sarili sa likod ng mga eksena ay naging batayan para sa isang patas na pagkakataon upang obserbahan kung ano ang mangyayari. Justin, naghihintay ba tayo ng laban? Nag-aalalang bulong sa kanya ni Melinda. Si Justin, na siyang punot dulo ng issue, ay nag-iisip kung dapat ba siyang manigarilyo o hindi. Pagkatapos ng lahat, ang paulit-ulit na paghihintay sa pulis ay isang nakakapagod na gawain. Ngunit nang marinig niya ang sinabi nito, humagalpak siya ng tawa. Bakit? Hinihintay mo bang ibaluktot ng lalaki mo ang kanyang kakayahan? Look, I'm dead serious, okay? Let's keep this low profile, okay? Alam kong may kakayahan kang gumawa ng mga kamangha-manghang bagay ngunit hindi ibig sabihin na hindi ako mag-aalala, sabi ni Melinda, nakasimangot. Napangiti si Justin. Mas gugustuhin niyang hindi ipaliwanag sa kanya na ang kanyang tunay na intensyon ay ayusin ito minsan at para sa lahat. Kaligtasan ay hindi kailanman ang kanyang punto ng pag-aalala. Nakakalungkot lang na nangyari ang insidenteng ito sa East District kaya wala sa jurisdiction ni Karina ang Police Department. Kung hindi, tapos na ang lahat bago pa man ito nagsimula. Curly Jailer Wolf at ang barkada ay kinaladkad ang napakataba na maliit na lalaki sa likod at inutusan ng isang alipors na bantayan siya. Ang natitirang bahagi ng gang ay nagsindi ng magkasanib na pag-ikot sa pasukan ng gusali ng asosasyon, na epektibong pinutol ang lahat ng mga labasan habang inaabangan nila ang pagdating ng mga pulis. Nagpakita ng pag-aalala si Kenzo habang lumalapit siya at nagsimulang magsalita, Mr. Yang, alam kong maaaring komplikado ang usapin na ito. Sa palagay ko ay wala ako sa posisyon na magsalita ngunit mayroon akong maraming pabor. Bakit hindi ako humingi ng isang tao na lutisin ang bagay na ito para sa amin sa halip? Ang lahat ay nanunood habang si Kenzo ay nagpanggap ng empatiya sa sitwasyong ito, naiinis mula sa loob ngunit nagpalakpakan pa rin. Nagsimulang tumunog ang dalawang mukha na reaksyon mula sa karamihan. Ang ilan ay nagpasya pa sa kanilang sarili na sumigaw, class monitor mayroon kang mabuting puso. Nagkunwaring tumawa si Justin at sinabing, well, hindi naman talaga kailangan. Kakayanin ko mismo ang pulis. Paano ka?
Naging abala kamakailan. Ang walang kwentang tanong ni Justin ay nahuli kay Kenzo. Ilang sandali pa bago niya naalala ang kanyang sarili at sumagot, "Well, like I said, I have been quite busy these days." "Anything the matter, Mr. Gibson?" "Naku, hindi naman, basta iminumungkahi ko sa iyo na Ministro Zo na italaga ang ilang responsibilidad sa ibang tao kung hindi man maaaring masyadong maantala ang mga bagay," magalang na binanggit ni Justin. Si Kenzo na napahawak sa hangin, kalaunan ay nagpasya na kunin ang mga salita ni Justin bilang isang biro at tumugon sa isang iling ng ulo. Dumating naman ang may mas tunay na intensyon. Bumalik si Jaylin na nakarating na sa management. She furiously snapped, "Melinda, hinanap ko ngayon ang security at manager sa center, and everyone was present. The worst part, they acted like none of that is their business. They even had the balls to tell us to deal with it ourselves." Napabuntong hininga si Melinda sa loob. Masyadong halata na ang lahat ng mga taong ito ay konektado kay Kenzo. Para sa isang lalaki sa kanyang edad na maabot ang mga antas ng ehekutibo, ang kanyang pamilya ay tiyak na isang hindi pangkaraniwang uri. At sa mga naroroon, ang tanging tao na maaaring humingi ng isang magarbong lugar na tulad nito upang baliwalain ang kanilang mga customer ay walang iba kundi siya. Sa sandaling iyon, 2 pulis sedan ang nagmaneho patungo sa gusali at huminto sa harap mismo ng pasukan. Kasunod ng kanilang pagdating, ilang pulis na pinamumunuan ng isang nasa katanghaliang gulang na flat top na pulis ang lumabas sa kanilang mga sasakyan. 5 minuto pa lang ang lumipas mula nang tumawag at nandito na ang mga pulis sa venue. Ang ganitong uri ng kahusayan ay nagulat sa lahat ng naroroon, na nagbunsod sa marami na mag-isip-isip kung sila ay paunang kaalaman. "Pwede ko bang malaman kung sino ang tumawag?" Utos ng nasa katanghaliang gulang na pulis sa masa sa mahigpit na paraan. Bago magkaroon ng pagkakataon si Melinda na magsalita, ang curly jailer wolf ay nagmamadaling pumunta sa opisyal at nakiusap, "Opisyal, hinihingi ko ang hustisya para sa aking kapatid. Ang mga taong ito ay muntik ng mabangga at mapatay ang aking kapatid." "Anong kalokohan ang pinagbubulungan mo? Mamatay ka na lang ha." Walang sinuntok si Jaylin. "Shut up bitch, it's none of your business." Panunuya ng isa pang tog. "Shut it." Ano ang hindi makatarungan ay hindi napagpasyahan ng kung sino ang pinakamalakas na nagsasalita. Maaari bang humakbang ang biktima at ang instigator? "Magsasagawa kami ng mga interogasyon pabalik sa istasyon," deklaro ng tanggapan ng pulisya. "Ito ang punk." Nabangga niya ang kapatid kong si Old Fatty at nabali ang braso. Pinili pa rin niyang huwag pansinin ang kanyang pagkakamali at maglaro ng inosente. Galit na itinuro ng curly jailer wolf si Justin. Mabagsik ang opisyal habang utos sa katabi niyang pulis. Ikulong siya at ibalik sa istasyon. Maghintay. Nagalit si Melinda sa desisyon. Paano mo nahuhuli ang isang ganyan? Basta sa sinabi niya. Wala ka man lang narinig sa amin. The police officer gave a soulless grin and said, "Look miss, I canned you for obstructing civil prosecution just for doing that. We will judge his intentions in the police station." Bakit? Nag-aalala ka ba na ang ebidensya ay sasalungat sa kanya? Iyan ba ang dahilan kung bakit tinututulan mo ang pag-aresto na ito ngayon? Medyo halata na ang pag-arestong ito ay walang ebidensya. How dare you call yourselves police? Galit na sinaway ni Jaylin Lane. Nang ang pulis ay kapansin-pansing inis sa paglaban, si Justin ay tumayo mula sa karamihan upang lumiwanag sa hangin. Nakangiting nagsalita siya, "Sige guys, putulin na natin ang daldalan. Hindi naman big deal sa akin na pumunta ulit sa police station. It's not like it's my first time. Let's go." Sa gitna ng lahat ng pag-uusap, nagkusa si Justin at pumunta sa pulis. "Dalhin mo ang mga posas at ikulong mo ako. Og. Ilang araw na lang mula nang makawala ako sa kustodiya. Nakakahiyang bumalik. Mukhang nakatadhana na akong mapunta sa mga istasyon ng pulis magpakailanman." Si Justin ay tila walang pakialam habang siya ay bumulong na para bang ito ay isang araw lamang para sa kanya, na naging dahilan upang ang iba ay hindi makapagsalita.
Kinakabahang lumuhad si Melinda at hinawakan ng mahigpit si Justin. Umiling siya at sinabing, huwag kang sumama sa kanila. Maaari kong tawagan ang aking ama. Tiyak na malalaman niya kung paano ito haharapin. Kung talagang sasama ka sa kanila na alam kung ano ang gagawin nila sa iyo. Ang pulis ay nasaktan sa kanyang mga salita. Galit na sabi niya, excuse me miss, pero kailangan kitang babalaan na magsalita ng mabuti. Kailangan ko bang ipaalala sa iyo na ang paninirang puri ay isang krimen? Ang karaniwang banayad na ugali ni Melinda ay wala nang makikita sa sandaling ito. Pinandilatan niya ang opisyal at bumantong hininga, kung huhulihin mo ang lalaki ko ngayon, sisiguraduhin kong mabakant ang posisyon mo bukas. Si Melinda ay itinulak sa kanyang limitasyon. Hindi nangyari ang araw na ito tulad ng inaasahan niya. Si Justin ay orihinal na sinabihan na sumama para sa kanyang sariling makasariling intensyon, upang ipagtanggol siya laban kay Kenzo. Ngunit hindi lamang siya pinainom ng maraming shot ng alak, nauwi pa siya bilang biktima ng dirty scheme ni Kenzo. Nakaramdam ng guilt si Melinda. Bilang resulta, hindi alintana kung gaano siya nag-aatubili na ipagsapalaran ang background ng mandurumog ng kanyang ama, nagpa siya si Melinda na ipagtanggol si Justin. Hindi yun binyantaan ng opisyal, sa halip ay nagbigay siya ng malamig na ngiti habang sinabing, bakit ko papakialam ang mga banta mo kung sinusud ko ang batas? Lumipat ka. Kung hindi, sasama ka. Tinapik ni Justin si Melinda sa kanyang balikat, isang banayad na pagkilala na magiging maayos ang lahat. Ang biglaang pagsabog ng emosyon ni Melinda ay pumuno sa kanyang puso ng init. Ito ang unang pagkakataon niyang masaksihan si Melinda ng ganito kainit noon. Siya ay sumisigaw at nanunuya tulad ng inaakala niyang gagawin ng isang di makatwirang matandang babae. Biglang tumahimik si Justin, habang nakatingin siya sa kawalan ng kaliwang sulok sa itaas ng gitna at sumigaw, nag-e-enjoy pa rin ba kayo sa palabas? Gusto niyo talagang makita akong nasa kustodiya ng pulis, hindi ba? O sa tingin niyo maiiwasan niyo ako? Inilipat ng lahat ang kanilang atensyon sa direksyon na tinatitigan ni Justin. Bukod sa ilang nakaparadang sasakyan, wala ni isang silhouette na nakita. Nag-hallucinate ba si Justin? Tandang pananong. Akala ng marami sa kanila. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali ay dalawang figure, ang isa ay mas matangkad at ang isa ay mas maikli, na may magaan na mga yabag na lumabas mula sa isang sulok at casual na naglakad patungo sa kanila. Ang isa ay isang malaki at makapal na lalaki, habang ang isa ay isang mahinhin at eleganteng babae. Walang sino mang naruroon sa eksena ang nakakaalam kung sino sila, ngunit sila ang eksaktong duo na ipinadala ng Red Flame Iron Brigade upang obserbahan ang kinaroroonan ni Justin, Sky Dragon at Pamela. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.